ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang tumulong sa ating kapwa, huwag tayong magdalawang isip na magbahagi. Huwag nating ipagdamot ang mga bagay na pwede nating ibigay upang mapagaan ang kanilang buhay. At kahit na wala silang maisukli sa kabutihang nagawa natin, huwag pa rin tayong tumigil sa pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ni Ralph sa ating programa ngayong araw. Umaasa siya na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kanyang kwento. Sapagkat ito ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan, kundi may tamang pagtulong na hindi ka maaabuso. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya kong fan na fan ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ralph, 32 years old, may coffee shop business dito sa Quezon City at nagtatrabaho pa rin bilang virtual assistant sa gabi. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng negosyo. At sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya dahil hindi ko pa naman yon prioridad. Sabi ng mga kaibigan ko, mag-girlfriend na raw ako o di kaya ay dumiretso na sa pag-aasawa. Pero lagi ko lang silang sinasagot na busy pa ako sa pagpapayaman. Ang totoo ay dayo lang naman ako dito sa Quezon City at tubong General Santos City talaga ang aming pamilya. Mahirap lang ang buhay namin noong araw kaya nangarap ako na makapagtapos ng pag-aaral para umasenso. Lagi kasing sinasabi sa akin ni nanay at tatay na wala silang ibang maipapamanang kayamanan sa amin ng ate ko, kundi ang edukasyon lang. Kahit na mahirap lang kami ay masasabi kong ginapang ng aming mga magulang ang pag-aaral namin. Jeepney driver ang tatay namin at ang nanay naman namin ay tumatanggap ng mga labada. Masinop din sila sa pera kaya kahit papaano ay may naitatabi sila para sa pag-aaral namin. Kaso ako lang ang nakatungtong sa kolehiyo at nakapagtapos sa aming dalawa ng ate ko. Matapos niyang maagang nag-asawa at nagkaanak. Para makatulong sa mga magulang namin, nag-working student ako bilang tauhan sa isang computer shop sa lugar namin para matustusan ang pangbaon ko sa eskwelahan. Ginagawa ko yon tuwing uwian namin sa hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. At kahit na nakakapagod at nakakapuyat ay proud akong nairaos ang kurso kong marketing administration. Nung graduate ako sa college ay nagtrabaho ako sa isang private company sa Davao ng 1 taon. Pero nangarap ako na makaluwas sa Maynila dahil pakiramdam ko mas marami at malaki ang opportunity na naghihintay sa akin doon. Kaya nga kahit ayaw ng mga magulang namin ay sinuportahan pa rin nila ang desisyon ko. Taong 2015 sa edad na 22 ay nakarating ako sa Quezon City. Nagkataon kasi na may inaplayan ako ritong trabaho na nangangailangan ng relokasyon kaya sinamantala ko na. Tumagal din ako sa naturang kumpanya ng 5 taon bago nag-pandemic kung saan ay kasama ako sa mga inalis sa trabaho. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa at naghanap kaagad ako ng ibang mapagkakakitaan. At doon ako napunta sa mundo ng pagiging virtual assistant.
Habang nagsisimula akong bumangon ng mga panahong yon, ay tumindi naman ang kagustuhan ko na tuparin ang matagal ko ng pangarap na magkaroon ng negosyo na natupad naman taong 2023. Hello? Hello, Ralph? Sino to? Anong sino to? Ako to, yung ate mo. Ay, sorry ate. Kagigising ko lang eh. Wow, tanghaling tapat na ngayon ka palang gigising. Iba talaga kapag mayaman na. Ayos lang kahit tanghaliin ng gising at hindi masyado magbanat ng buto. Ano ka ba? Hindi ako mayaman. Kaya ako tinanghali ng gising kasi napuyat ako sa trabaho ko kagabi. Sus, maniwala ako sa'yo. Baka ini-eme mo lang ako ah. Anong ini-eme? Chinacharot, niloloko. Baka sinasabi mo lang na nagtatrabaho ka sa gabi para yun ang paniwalaan namin dito sa probinsya. Pero ang totoo, pag gimmick-gimmick ka na lang. Yun ang totoo. Napuyat ako dahil sa trabaho. Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Baka kasi akala mo na hindi pa namin alam ni nanay at tatay dito, isama mo na rin yung iba nating kamag-anak na nakapagbukas ka na ng negosyo dyan sa Manila. Ayaw mo lang ipaalam sa amin na big time ka na at asensado. Unang-una, di ko naman tinago sa inyo na may negosyo na ako dito. Alam nyo naman na matagal ko ng pangarap yun, di ba? Ipinangalan ko pa nga kina nanay at tatay yung coffee shop ko eh. Pangalawa, may binabayaran ako mga tauhan at renta ng pwesto. Kaya kailangan ko pa rin magtrabaho. Kabubukas pa lang ng coffee shop ngayong taon. Hindi pa masyado kumikita yun. Kaya saan galing yung mga pinagsasabi mo na chinacharot ko kayo? Tsaka sinong big time? Para sabihin ko sa'yo ate, may mga binabayaran pa rin akong bills dito. Nagigipit pa rin ako. Kumpara naman sa buhay namin dito sa probinsya, nasa mas maayos na kalagayan ka naman dyan sa Manila eh. Siyempre ang hirap-hirap kaya na may tinataguyod na mga anak. Buti ka nga solo mo lang ang pera mo, ako, wala lang ang pera. Kung meron man, hahatiin ko pa sa mga anak namin ang kinakasama ko. Uy, teka. Hindi naman tama na isumbat mo sa akin yung mga pinagkakagastusan nyo ng pamilya mo. Hindi ko naman sinusumbat. Pero nagkukumpara lang ako ng ganito o ganyan. Kaya wag na wag mong sasabihin na nagigipit ka. Kasi mas may gipit pa rin sa'yo at kami yun ng pamilya ko rito sa probinsya. Ay, bakit ka ba tumawag, te? Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Gusto ko pa matulog. Inaantok pa ako. Ha? Ay, ano kasi? Sige na ate, tsaka na tayo mag-usap. Mamaya na, para ka naman tanga eh. Wow, ako pa talaga yung tanga? Sino pa nga ba? Tayo lang naman magkausap dito. Bakit ka nga kasi tumawag? Ito naman masyadong mainipin. Ano nga kasi? Inaantok na ako, bababa ko to. Uutang sana ako. Ano? Ano ba yan? Ulit-ulit naman eh. Sabi ko uutang sana ako. Kasasabi ko lang na marami rin akong gastos dito, di ba? Oo nga. Pero may inaasahan ka naman pera na susweldohin dyan sa trabahong sinasabi mo. Idagdag mo pa yung negosyo mo. O diba? Tiba-tiba ka rin eh. Ang labo ng katwiran mo. Hindi nga ako tiba-tiba dito. Hindi raw. Ganun na rin yon. Kaya pautangin mo na ako kasi sobrang gipit kami ngayon. Alam mo ba, sunod-sunod kami nagkasakit ang mga pamangkin mo. Ubo, sipon, tsaka lagnat. Hawa-hawa na. Wala na rin kaming bigas na maisasaing. Kaya lalo ko nangangayayat eh. Yung kinakasama ko naman sakit ang ulo pa rin. Tapos yung iba mong pamangkin sarili lang iniisip. Kulang na lang mapanot ako sa konsumisyon. Kaya maawa ka naman sa akin na ate mo. Ibabalik ko naman sa iyo yung perang uutangin ko eh. Alam ko na pinaghirapan mo yun. Sige na Ralph, pautangin mo na ako. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Alam ko naman hindi mo ako titigilan hanggat di kita pinauutang eh. Wala lang talaga ako malalapitan. Kapag sa iba naman ako umutang, itutubuan nila ng malaki. Kaya imbis na makabahid ako agad, lalo kong nalulubog. Kaya parang awa mo na. Pagbigyan mo na ako. Palibasa, alam mo na hindi kita matitiis. Salamat talaga Ralph. Hulog ka ng langit.
Papadudot, kaisa-isang kapatid ko ang ate kong ito. Mas matanda siya sa akin ng 13 taon at kahit na nasa Jensen pa ako ay hindi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Pero hindi naman kami magkaaway ng todo-todo. Siguro ay ganun talaga, hindi porke iisang puno ay pareho na ang bunga. Ang ibig kong sabihin ay kahit na magkapatid kami, ay magkaiba pa rin kami ng ugali. Magkasalungat ng paniniwala at prinsipyo sa buhay. May kontento na at merong nangangarap pa rin ng todo. Tulad ng nabanggit ko, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si ate dahil maaga siyang nag-asawa at nagkaanak. 43 years old na ang ate ko noong 2023 at meron na siyang 6 na anak. Dysfunctional ang pamilya ni ate. Lasinggero at nananakit ang kinakasama niya at ama ng mga anak nila. Wala rin itong permanenteng trabaho at may pagkababaero din. Usap-usapan nga sa barangay namin na may anak daw ito sa ibang babae. 1 o 2 na yata. Hindi ko na maalala. Kaso may pagkatanga sa pag-ibig ang kapatid ko. Kaya hindi pa rin niya magawang hiwalayan ang tatay ng mga anak niya. Pero kahit na hindi kami close ng ate ko ay nananatili pa rin na siya ang nag-iisa kong kapatid. Siyempre hindi ko siya natiis nung humingi siya ng tulong sa akin. Agad ako nagpadala ng pera para pangkain nila at panggastos sa probinsya. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil ng mga sumunod na linggo ay panay na hingi sa akin ng ate ko. At nagbibigay naman ako dahil ako ang mas nakakaluwag sa aming dalawa. Sa totoo lang ay regular ako nagpapadala kina nanay at tatay ng pera panggastos nila at pambayad sa bills. Inaabutan ko rin si ate paminsan-minsan. Pero tulad ng sinabi, meron din akong binabayaran kaya hindi ko masasagot lahat. 1 beses umuwi ako sa amin sa General Santos para mag-celebrate ng birthday ko. Tuwang-tuwa sina nanay at tatay nang makita ako at ganoon din ako dahil na-miss ko sila ng sobra. Uy Ralph, thank you dun sa pasalubong mo sa mga anak ko ha. Tuwang-tuwa sila lalo na yung pangalawa ko. Sakto kasi sa kanya yung sapatos na bigay mo. Tagal niya na gusto magkaroon ng bagong sapatos pero hindi naman siya makaipon kahit may trabaho kasi mas inuuna pa yung uminom kasama mga barkada niya. Ewan ko ba sa batang yun? Mana sa tatay? Naku ate, mahirap yan. Magiging bisyo yan, katagalan. Yun na nga ang paulit-ulit kong sinasabi kaso matigas ang ulo. Hindi na raw siya bata para pagsabihan ko pa kasi alam naman daw niya yung ginagawa niya. Ilan taon na ba ulit yung pangalawa mo? 24. Sunod-sunod lang naman yan sila. 25 na yung panganay ko, tapos 20 anyos naman yung bunso. Si Janice yung nag-aaral, tama di ba te? Siya na lang yung nag-aaral sa mga anak mo? Oo, patapos na siya ng senior high school ngayong taon. Buti meron pa sa mga anak mo na desididong mag-aral, na gusto makapagtapos. Akala ko lahat sila gusto na magtrabaho eh. Tapos yung iba nagtatrabaho nga, pero hindi pa rin regular na nakakatulong sa bahay. Kumbaga, palaasa pa rin kesyo maliit lang naman daw ang sweldo nila at pansarili lang madalas. Ang hirap din pala ng sitwasyon nyo ate. Mismo. Kaya pasensya ka na talaga kung panay utang ako sa'yo ha? Bumubuelo pa lang din ako ng pambayad kaso kapag nakakahawak ako ng pera, nagagastos ko rin. Siyempre alangan di kami kumain, kawawa naman kami. Ay, buti ka pa nga wala ka pang anak. Kaya sa'yo lang napupunta yung sweldo mo. Marami rin akong pinagkakagastusan kaya hindi ko rin nasusolo yung sweldo ko. Nasabi ko lang naman yun kasi tingnan mo ko. Naturing nga maraming anak pero karamihan pulpol at hindi naman maaasahan. Parang ang malas-malas ko sa mga anak ko. Kung alam ko lang na magiging suwail sila at pala sagot sa akin pagtanda, aba, sana pinalaglag ko na lang sila nung buntis pa lang ako. Ano ba mga pinagsasabi mo dyan ate? Matakot ka nga sa Diyos. Wala na akong kinatatakutan kasi naranasan ko ng magutom at maghirap ng todo-todo. At saka kung totoong may Diyos, bakit ganito kamiserable ang buhay namin? Bakit di ako binigyan ng mga anak na hindi ko naman pala makakatulong sa buhay?
Pati na rin kinakasama, sakit sa ulo. Sakit din sa bulsa dahil wala ring maayos na pinagkakakitaan. Pero di ba choice mo naman yan? Anong choice ko? Na magrebelde kina nanay at tatay nung araw. Hindi ka pumapasok sa eskwelahan para makipagkita ka sa boyfriend mo noon. O at least kayo'y nagkatuluyan ngayon. Di ba mas ginusto mo naman na mag-asawa na lang agad kaysa magtapos ng college? Kasi ang dahilan mo gusto mo na lang magtrabaho. Inaani mo lang yung mga tinanim mo noon. Sobra ka naman. Nakaraan na yun eh. Bakit ang hilig mo pang ungkatin? Hindi ko naman inuungkat. Sinasabi ko lang. Kasi nagawa mo pang sisihin ng Diyos sa maling choices mo sa buhay. Eh ikaw naman lahat na may kasalanan kung tutuusin. Oy. Grabe ka na talaga sa akin ha. Baka nakakalimutan mong ate mo pa rin ako. At 13 taon pa rin ang tanda ko sa'yo. Hindi porket nakapagtapos ka ng pag-aaral, may sariling negosyo at asensado, may karapatan ka ng panghimasukan ng buhay ko. Buhay ko to, choice ko to. Kaya nga alam ko, buhay mo yan, choice mo yan. Sorry pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pumreno ka pa rin kasi nakakasakit ka na eh. Ikaw nga hindi kita pinakikialaman sa mga choice mo. Oo na, sige na, pepreno na sa susunod. O mabalik tayo kay Janice. Yung bunso ko, alam mo, pangarap niyan makapagkolehiyo. Kaso wala naman kaming pantustos sa pag-aaral niya. Sabi nga ng ama niya, tumigil na siya sa pag-iilusyon na makakapagtapos pa sa college. Mas mabuti niyang gawin magtrabaho na lang pagka-graduate. Ayos parang hindi niya anak yung kausap niya kung makapagsalita siya. Tsaka sobra naman yung nag-iilusyon. Buti nga masipag yung bata Gustong gusto makapagtapos ng pag-aaral. Ganun talaga pag hindi nakatungtong sa eskwelahan. Bopols. Pero ayun nga, gustong-gusto talaga ng pamangkin mo na mag-aral. Idol ka niya Gusto ka niyang tularan pagdating ng panahon. Yun bang asensado sa buhay? Alam mo masipag mag-aral yung anak ko Pwede mo ba siyang tulungan na matupad yung pangarap niya na makapagkolehiyo? Sige na, pag-aralin mo naman yung pamangkin mo. Papadudot bunso sa 6 na magkakapatid si Janice at siya lang ang nag-aaral sa kanila ng panahong yon. Bulakbol kasi ang ibang mga anak ni ate at kahit na anong paalala sa kanila ni nanay at tatay na mag-aral ng mabuti, ay nauuwi pa rin sila sa paglalakwatsa. Lahat ng mga pamangkin ko liban kay Janice ay nagtatrabaho na kasi sinabi raw sa kanila ni ate na kung hindi rin naman sila mag-aaral ay mabuti pang magbanat na lamang sila ng buto para makatulong sa kanilang pamilya. Kaso hindi ko akalain na may mas ilalala pa pala ang iba kong mga pamangkin. Ramdam ko ang stress ng ate ko pero naisip ko na ganon din naman siya noong kabataan niya sa mga magulang namin. Sa kabila ng lahat ay napag-isip-isip ko rin na butit meron pa rin kahit isa sa mga anak ni ate ang interesado at porsigidong mag-aral at yun nga si Janice. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tulungan siya. Papadudot kong ilalarawan ko ang pamangkin ko ay masasabi kong mahiyain siya at matipid magsalita. Ganon daw talaga ang ugali niya ayon sa ate ko. Nang dumating nga ako sa amin ay mabibilang ko lamang sa mga daliri ko sa kamay ang pagkakataon na nag-usap kami. Puro pa yun small talk tulad ng maiksing kumustahan lang. Pero naiintindihan ko naman dahil noon lang din kami nagkita, papadudot. Sa kabila ng lahat ay noobserbahan ko ng mabuti si Janice at base naman sa nakita ko ay desidido talaga siya na makapag-aral. Bukod doon ay lagi rin siyang binibida sa akin ng ate ko. Kaya naman habang tumatagal ay mas nakumbinsi ako na tulungan ang pamangkin ko na makapag-aral. Hindi naman ako mayaman pero sa aming dalawa ni ate ay ako ang mas nakakaluwag. Turo sa amin ng aming mga magulang na tumulong lalo na kung meron kaming kakayahan. Kaya bago ko bumalik sa Maynila ay nagabot ako ng pera sa ate ko pang-enroll ng aking pamangkin. Buti ate, napapunta mo si Janice dito para personal kami magkausap. Nga pala, marunong ba siya magtagalog? Huwag kang mag-alala, marunong magtagalog yun. May hilig yun sa mga teleserye ng GMA. Doon siya natuto, pati yung tono. Pero okay lang din kung sakaling hindi. Marunong naman ako Huwag na!
Tsaka para masanay na rin siya. Hello po, Ma. Hello po, Tito Ralph. Oh, andito ka na pala. Halika, tabihan mo ako rito sa upuan. Sige po. Nak, mag-thank you ka sa Tito Ralph mo. Dali. Bakit po? Kasi nga pumayag na siyang pag-aralin ka sa kolehiyo. Talaga po? Hindi niyo ako niloloko? Siyempre hindi. Di ba Ralph? Sabihin mo nga rito sa anak ko, mukhang hindi naniniwala sa akin eh. Totoo po ba yun, Tito? Oo. Naobserbahan ko kasi na masipag ka mag-aral. Tsaka laging sinasabi ng mama mo na gustong-gusto mo raw makapag-college. Gustong-gusto ko po talaga. Kaya nga nung sinabi sa akin nila Mama at Papa na wala silang pampaaral sa akin, nalungkot po talaga ako. Alam mo naman mahirap lang ang buhay natin, di ba? Sana naiintindihan mo na yun. Tsaka kayong lahat ginagapang naman namin kayo ng papa nyo. Hindi lang talaga tayo tinatamaan ng swerte. Puro lintik at kamalasan tumatama sa atin. Sawing palad, kumbaga. Kaya nga inawitan ko tong tito mo na baka pwede kanyang tulungan na makapag-aral sa kolehiyo. Buti pumayag siya kasi malaking bagay yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-thank you ka sabi. Opo, Ma. Thank you po, Tito Ralph. Malaking bagay po yung tulong nyo. Pangako, aayusin ko po ang pag-aaral ko para matuwa naman kayo. Ngayon pa lang natutuwa na ako sa'yo kasi nagsisikap ka talaga. Sana ipagpatuloy mo yan kahit na di magiging madali pag nasa college ka na. Hindi naman sa tinatakot kita pero iba kasi dun eh. Ibang-iba ron kesa sa senior high. Talaga? Sasakit ba ulo ng anak ko dyan? Ma naman eh. Siyempre, depende yon kung paano ko i-handle yung emotions ko. Saka marami na rin naman po akong naririnig na mahirap daw sa college. Yung ibang mga kaklase ko tuloy ayaw nang mag-aral pagka-graduate namin. Tingin mo kakayanin mo. Siyempre po. Tama ang anak mo ate. Depende sa tao kung paano niya i-handle yung emosyon niya. Pero Janice, sana kahit na challenging ang college life, tapusin mo pa rin. Huwag mong susukuan. Sa bagay. Tingnan mo nga ikaw, nakatapos ka. Dapat gayahin mo ang tito mo, nak ha. Masipag, matyaga at may mataas na pangarap sa buhay. Opo, idol na idol ko nga yang si Tito. Maiba tayo. Meron ka bang kurso na plano mong kunin? Gusto ko po sanang mag-teacher, kaso sabi ni Mama, kuhain ko raw po yung katulad ng kurso na kinuha nyo. Tama naman. Kasi dyan yumaman ng tito mo. Si ate naman paulit-ulit eh. Sinabi nang hindi nga ako mayaman. Hindi pa mayaman. Pero yayaman ka rin. Mas yayaman. Ayaw mo ba nun? Huwag ka kasi masyadong nega at kontrabida. Dapat kahit hindi pa, sinasabi mo mayaman ka na para lalo magkatotoo. Gayahin mo ko. Lagi kong sinasabi sa mga kamag-anak natin na maayos ang pamilya namin ang kinakasama ko. Na maswerte ako sa mga anak ko. Hindi pa nga lang nagkakatotoo pero alam ko papunta na rin yun doon. Ay nako, ibang klase ka talaga mag-isip. Siyempre, bihira lang magkaroon ng utak na ganito sa akin, no? Sorry, Tito, kung masyadong kakaiba mag-isip si Mama. Ano ba kasi masama sa pag-iisip ko? Wala naman, pero kakaiba lang po. Kung sampalin kaya kita. Grabe naman po kayo. Grabe talaga ako. Alam ng tito mo yan eh, pati ng lolo at lola mo. Tsaka ng mga kapitbahay natin at mga kamag-anak natin. Alam mo ate, yung mga ganyan mo, hindi mo dapat pinagmamalaki yan. Ay teka, isa ka rin eh. Kung grabe ako, mas grabe ka sa akin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo no. Ikaw ang grabe. Nakuha mo pa talagang ipagmalaki sa anak mo yung mga kabulastugan mo noon? Tama naman sinabi ni Tito, kaya wag niyo na po siyang pagdiskitahan, Ma. Ay naku, pinagtulungan niyo pa ako magtito. Nakakainis kayo ha. Lo, si Mama. Akala mo naman susuyuin namin siya. Papadudot masaya si ate sa perang ibinigay ko para makapag-enroll sa college si Janice. Dinagdagan ko pa yon ng sobra para may pambili ng uniform at gamit sa eskwelahan ang pamangkin ko. At nagdagdag ulit ako matapos sumirit ni ate. Pero aminado ako na nagipit ako ng kaunti dahil sakto na lamang pamasaya at allowance ko pabalik sa Maynila ang perang natira sa akin. Kinailangan ko patuloy galawin ang savings ko at mag-withdraw para meron akong extra money. Sa awa naman ng Diyos ay nakauwi naman ako ng matiwasay sa nirerentahan kong apartment sa QC. Fast forward.
Nakagraduate na sa senior high school si Janice at inimbitahan ako ng ate ko na pumunta sa graduation ceremony niya. Pero hindi ako nakauwi dahil marami akong trabaho na mapipending at busy rin ako sa negosyo ko. Pero nag-send naman si ate ng picture ni Janice sa messenger. Nakuha nung graduate siya, kaya masaya pa rin ako. Nag-reply ako ng congratulations sabay hirit ni ate na kung pwede raw regaluhan ko ang pamangkin ko kasi wala naman daw itong natanggap na graduation gift. Pero wala naman akong maisip na pwedeng iregalo para kay Janice kaya sa huli pinera na lamang ni ate. Siya na lang daw ang bibili ng regalo para sa anak niya at sasabihin niyang galing sa akin. Mabilis na lumipas ang isang buwan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko mula sa pamangking kong si Janice Papadudut. Hello? Hello, Tito? Oh, Janice, napatawag ka. Opo pasensya na kayo kung naistorbo ko kayo. Baka lang may ginagawa kayo. Wala naman akong ginagawa. Bakit ka napatawag? Nahihiya po ako pero wala na akong choice kundi lumapit sa inyo at magsabi. Ha? Anong problema? May nangyari ba? Opo, meron po. Ayaw nga sabihin ni Mama kasi baka raw magalit kayo kaso kasalanan naman niya. Sige na, sabihin mo sa akin. Ano ba yun? Tungkol po yun sa pag-aaral ko sa college. May nahanap na nga akong university na papasukan ko. Kaya lang, atrasado pa po ako kung makakapag-enroll ako on time. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paanong atrasado? Di ba nag-iwan na ako sa mama mo ng perang pang-enroll mo bago ako bumalik dito sa Manila? Yun nga po, kaso nagastos ni Mama yung pera. Ano? Nagastos niya? Sorry po, ayaw nga niyang ipasabi sa inyo kasi baka raw magalit kayo. Gagawa na lang daw po niya ng paraan kaso hanggang ngayon wala pa siyang nauutangan. Malapit na po yung enrollment ko. Natatakot ako na baka hindi matuloy pag-aaral ko tapos magalit kayo sa amin. Teka, sandali. Ano munang ginawa ng mama mo dun sa perang binigay ko na pang-enroll mo sana? Pinanghanda niya po nung graduation ko. Tapos nagastos niya lahat yung pera? Ganun na nga po. Tuwang-tuwa kasi siya dahil may nakagraduate na raw sa pamilya. Proud na proud siya sa akin. Nagpalitsyon po siya at kulang na lang pakainin niya yung buong barangay. Hindi ko lang po akalain na mauubos niya pati yung pera na pang-enroll ko. Ay, si ate talaga kahit kailan masyadong pabide. Kilala niyo naman po si Mama, di ba? Ugali niya talaga yon lalo kapag may nahawakan siyang pera. O tapos ngayon, mamomroblema kayo. Pati ako damay pa rito. Nagalit nga po ako sa kanya pero sabi niya wag ko na raw sabihin sa inyo kasi gagawa na lang niya ng paraan. Kaya lang wala pa raw pong nagpapautang sa kanya eh. Tapos malapit na nga ang enrollment ko. Di bale, huwag ka na mag-alala. Pwede naman kitang bigyan ulit ng pang-enroll mo eh. Pero gusto ko ikaw na humawak ng pera ah. Napakabulagsak kasi talaga ng mama mo eh. Nakakabuwisit. Opo, Tito. Sorry po ulit kasi nadoble pa yung gastos nyo. Hiyang-hiya po ako pero wala naman po akong malapitan. Hayaan mo na yon. Na-appreciate ko nga na nagsabi ka sa akin. Tama rin na nilapitan mo na ako agad. Hindi mo na pinatagal kesa naman di ka nakapag-enroll. Gusto ko talaga na tulungan ka sa pag-aaral mo. Sabi ko nga sa'yo noon, naoobserbahan ko na masipag ka mag-aaral tsaka determinado ka na makapagtapos. Ituloy mo lang yan. Sigurado ako na malayo mararating mo sa buhay oras na may hawak ka ng diploma. Yun nga po yung nasa isip ko palagi na mas marami ang oportunidad na magbubukas sa akin kapag nakagraduate na ako sa pag-aaral. Ayoko po na gumaya sa mga kapatid ko na mga tinamad na lang mag-aral at nagtrabaho na lang. Tapos hindi rin naman nakakatulong kina Mama at Papa. Pangarap ko rin po na tumulong sa pamilya namin para kahit paano makaahon kami sa kahirapan. Nakikita ko kasi sa iyo yung kabataan ko nung araw. Ganyan-ganyan ako kadeterminado na makagraduate. Kahit na mahirap, kahit na walang bilib sa akin yung mama mo nun, nagpatuloy pa rin ako. Ginawa ko na lang inspirasyon yung lolo't lola mo para abutin yung mga pangarap ko. Kaya sana ganun din yung gawin mo. Opo, pangako ko po sa inyo na hindi ko sasayangin yung tiwala niyo sa akin.
Mag-aaral po ako ng mabuti para maibalik ko lahat ng mga tulong niyo sa akin. Mag-aral ka para sa sarili mo, para sa mga pangarap mo. Pagtuunan mo ng pansin kung paano ka makakapagtapos. Magsikap ka. Huwag mo na munang masyadong isipin kung paano mo maibabalik sa akin yung tulong na ibibigay ko sa'yo. Hindi naman po pwedeng hindi ko yun isipin. Siyempre, nakakahiya pa rin po. Kung tutuusin, hindi nyo naman po ako responsibilidad. Pero nang dahil sa pangarap ko, naobliga pa kayong tulungan ako. Wala namang kaso sa akin yun. Pamangking kita eh. Pamilya tayo. Turo sa amin ng lolo't lola nyo na kung meron kaming kakayanan na tumulong, huwag kami mag-alinlangan. Salamat po talaga. Napakaswerte ko dahil meron akong mabait na tito. Papa Dudut, gano'n na lamang ang gulat at pagkainis ko kay ate nang malaman ko mula mismo sa anak niya kung ano ang ginawa niya sa perang nakalaan para sa enrollment, pambili ng gamit at uniform ng pamangkin ko. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko na magalit dahil ayokong ipakita kay Janice. Ayoko matakot siya sa akin kaya naman kinontrol ko ang aking emosyon. Sa halip ay huminga na lamang ako ng malalim at nagbilang ng 10 sa isipan ko para kumalma. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng pamangkin ko ay naisip ko na parang hindi ko namang kilala ang ate ko na may pagkagastador at ugaling mahilig magpabida sa mga kamag-anak namin at kaibigan niya. Kaya nga hindi siya nakakaipon dahil mahilig siyang bumili ng kung ano-ano. Hindi talaga siya magaling humawak ng pera at hindi rin naman niya gustong matuto, Papa Dudut. Noong taong ding yon ng 2023 ay nagpadala ng picture sa messenger ko si ate tungkol sa registration form ni Janice sa college. Excited ako at masayang-masaya para sa pamangkin ko. Alam ko na hindi magiging madali ang college life niya. Pero nakahanda naman akong tulungan siya financially para mairaos ang kanyang pag-aaral. Alam ko kasi ang kahalagahan ng edukasyon at yon ang gusto kong tumatak sa isipan niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang klase at noong mga sumunod na buwan ay napansin kong dumalas ng dumalas ang paghingi sa akin ng pera ni ate kesyo marami raw gastusin sa pag-aaral ang pamangkin ko. Alam ko na magastos sa college pero parang hindi na makatotohanan ang mga dahilan ng ate ko. Bukod doon ay hindi ko rin makausap si Janice dahil bigla niya akong blinak sa messenger. Kaya hindi niyo ako masisisi kung magdududa ako dahil meron ng reputasyon ng pagiging sinungaling ang ate ko. Isang araw ay naisip kong umuwi sa amin nang hindi pinapaalam sa pamilya ko. Gusto ko silang sorpresahin pero hindi ko akalain na ako pala ang masosorpresa. Kung di pa ako umuwi rito, di ko pa malalaman na buntis na pala si Janice. Pwede bang hinaan mo lang ang boses mo? Mamaya marinig ka ng mga kapitbahay natin, edi na chismis pa tayo. Buti pa sa mga kapitbahay may hiya ka, pero sa akin wala. Sobra ka namang magsalita. Bakit? Totoo naman eh. Sige nga, ipaliwanag mo. Kung may hiya ka talaga sa akin, kailan mo planong sabihin na buntis na pala yung anak mo? Sasabihin ko rin naman sa'yo, kaso bumubuelo pa ako eh. Baka magulat ka eh. Malamang! Magugulat talaga ako! Sabing huwag kang sumigaw, natuturete ako sa'yo eh. Sa anak mong nabuntis, di ka natotorete? Dapat nag-aaral siya eh. Di sayang na ngayon yung pagkakataon. Imbis na makakatapos siya ng college, mag-aalaga na ng bata kasi nga magiging nanay na. Yun nga, hindi ko na nasubaybayan. Meron palang nakamabutihan dun sa eskwelahan. Tapos ayan na nga yun nangyari. Dapat kasi nabantayan mo yun. Paano ko malalaman yun? Sige nga. Bakit akong tinatanong mo? Dapat tanungin mo yung sarili mo. Kakausapin ko yung anak mo. Sa susunod na lang, stress yung anak ko eh. Huwag mo nang dagdagan. Ha? Paano siya na-stress? Ginusto niya yan tapos stress siya ngayon? Hindi kasi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya. Tinakasan siya nung mokong na yon nung sinabi niyang buntis siya. Ay, anak naman talaga ng teteng oh. Kaya nga palipasin mo na. Sa susunod mo na lang kausapin pero wag mo namang pagalitan. Kawawa naman yung anak kong yun, baka mapano. Alam mo,
Kasalanan mo talaga lahat to, ate. Paano ko naman naging kasalanan? Kasi masyado mong kinukonsinti yung anak mo. O yan tuloy kasi naging masyado kang maluwag. Naging masyado kang pabaya. Baka nakakalimutan mo na 20 anyos na siya, hindi na siya teenager. Tingnan mo kung gaano kabaluktot yung katwiran mo. Rason na pala ngayon yun. Porke 20 na, pwede na magbuntis. Pwede na maging ina. O ibabalik ko sa'yo yung sinabi mo. Baka nakakalimutan mo, ate. Ako ang nagpapaaral sa anak mo. O paano ngayon yun? Di hinto siya sa pag-aaral. Tungkol sa bagay na yan. O bakit ka natigilan dyan? Ituloy mo yung sasabihin mo. Ang totoo, tumigil na si Johnny sa pag-aaral eh. Ayaw na raw niyang pumasok, gawa ng nahihiya na siya sa mga kaklase at propesor. Ano? Tumigil na pala yung anak mo sa pag-aaral eh. Ba't tuloy-tuloy ka pa rin sa paghingi ng pera sa akin? Sinasabi mo para sa pang-aral niya. Kasi nga, bumabuelo pa ako kung kailan ko sasabihin sa'yo yun nangyari. Tapos sabi ng pamangkin mo, nahihiya daw siya sa'yo. Kaya ka nga niya blinak sa messenger ba yun? Nakita raw niya na marami kang chat sa kanya kaya nataranta siya. Natakot din siya na magalit ka sa kanya. Siyempre, magagalit ako sa kanya. Pati na rin sa'yo. Ilang beses nyo na ako niloko? Binibilog nyo lagi yung ulo ko? Kakapal na mukha nyo? Sobra ka naman. Para naman sa pamangkin mo yung pera na hinihingi ko sa'yo. Sa palagay mo, saan ko kukunin yung pera na panggastos sa check-up at mga kailangan sa pagbubuntis ng pamangkin mo? Kung makapagsalita ka naman, akala mo hindi ka nakakasakit ng damdamin? Nasasaktan ka. Kasi masasakit yung mga naririnig mong salita sa akin. Ako, ano kayang nararamdaman ko ngayon? Ang hirap kasi sa'yo, damdamin mo lang yung palaging mahalaga eh. Nangyari na nga kasi. Buntis na yung anak ko. Ano pa pang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba na ipalaglag na lang natin yung dinadala niya? O tapos ngayon hihiritan mo ako ng ganyan. Para ka naman tanga, ate. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Ikaw lang naman iniisip ko. Mukhang apektado ka sa nangyari. Ako nga na nanay niya kalmado lang. Iba talaga pag intindi mo sa mga bagay-bagay, no? Hindi mo talaga makuha kung saan ako nanggagaling? Kung bakit ako ganito ka-apektado? Sige nga, ipaintindi mo sa akin. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo para makuha mo. Apektado ako kasi naniwala at nagtiwala ako kay Janice na mag-aaral siya ng mabuti dahil may pangarap siya na makapagtapos. Yun din yung lagi mo sinasabi sa akin eh, di ba? Na masipag yung anak mo, na gusto niyang umasenso, kaya gusto niya makapag-college. Na ako ang naglalabas ng pera sa lahat ng pangangailangan niya. Mula pang matrikula hanggang sa baon niya, ako ang nagpapadala. O tapos ano nangyari? Nabuntis siya. Nagpabuntis siya. Sana naman ngayon gets mo na kung bakit ako ganito ka-apektado. Ang akin lang naman, tanggapin na natin kasi nandyan na yan. Tama ka. Tanggapin na lang. Nandyan na eh. Pero tanggapin nyo rin na desisyon ko na hindi kayo tulungan. Aba, sobra ka naman. Parang hindi mo kami pamilya. Papa Dudut, hindi ko akalain na ako ang masosorpresa sa pag-uwi ko sa amin sa Jensan. Noong nalaman kong buntis ang pamangking ko at tuminto na pala sa kanyang pag-aaral. Bale hindi nga niya natapos ang unang semestre pero pinalabas ng ate ko na pumapasok pa rin siya sa eskwelahan para patuloy na makahingi ng pera sa akin. Kaya pala ibang kutob ko ng mga panahong yon. Buti na lamang nakinig ako sa instinct ko na umuwi sa amin para malaman ang katotohanan. Magaling din kasing magtago ang ate ko kaya wala ring kaideya-ideya ang iba naming kamag-anak pati na sina nanay at tatay. Sobrang dismayado nga nila nung malaman ang nangyari pero sa huli ako pa rin ang pinalabas na masama ng ate ko matapos ako magdesisyon na tumigil na sa pagpapadala ng pera sa kanila. Sobra din ang pagkadismaya at frustration ko kay Janice kasi akala ko ay iba siya sa mga kapatid niya. Pero sa huli mukhang mas masahol pa siya dahil sa ginawa niya. Habang nasa probinsya ko ay ilag sa akin si Janice. Pero kitang-kita ko na walang pagsisisi ang pamangkin ko at mukhang nasa loob lang pala ang kulo niya. Sa huli nang nakabalik na ako sa Maynila ay nalaman kong pinagkalat ng ate ko sa iba naming kamag-anak na masama ang ugali ko porque nakakaangat na ako sa buhay. Pero dahil sa malayo naman ako ay pinilit kong huwag magpaapekto.
Mabilis na lumipas sa mga buwan at nalaman ko na nanganak na si Janice at laking gulat ko nang binalita sa akin ni nanay na kinuha pa akong ninong ng anak ng pamangkin ko at imbitado pa talaga sa binyag noong baby. Ayoko sanang pumunta pero hindi na ako nakatanggi sa pakiusap ng nanay at tatay namin. Taong 2024 nang umuwi ulit ako sa Jensen para umaten sa binyag ng anak ni Janice. Buti naman umuwi ka dito sa atin sa probinsya para umattend ang binyag ng baby ni Jen. Wala naman ako magagawa eh. Ayoko sana pero pinilit ako ni nanay at tatay. Ito naman parang hindi mo naman apo yung baby. Baka nakakalimutan mo, kadugo mo yun. Pamilya tayo. Tsaka pinangalan nga sa yung anak niya eh. Ralph Adrian. O diba? Magandang pakinggan. Hindi naman tungkol sa baby ni Janice yung rason kaya ayoko munang umuwi dito eh. Baka nakakalimutan mo. Siniraan mo ako sa mga kamag-anak natin. Pinagkalat mo na masama ugali ko dahil tumigil ako sa pagbibigay ng pera sa inyo. Salamat sa iyo hanggang ngayon ang sama ng tingin sa akin ng ibang kamag-anak natin. Yung kinakasama mo nga pinandilatan pa ako ng mata nung magkita kami kanina eh. Akala naman niya matatakot ako sa kanya. Malaki naman talaga mata nung kinakasama ko. Kaya pagpasensyahan mo na. Tungkol naman dun sa iba nating kamag-anak, huwag ka mag-alala. Kasi sinabihan ko na naman sila na hindi totoo yung pinagkalat ko tungkol sa'yo nun. Na nagalit lang talaga ako dahil tinigil mo yung pagtulong sa amin ng anak ko matapos mong malaman yung nangyari. Pero baka hindi pa rin sila nakaka-move on. Sabihan ko na lang ulit. Ay, sensya ka na talaga ha. Huli na nung na-realize ko na hindi mo naman talaga kami responsibilidad. Tsaka kami talaga yung may pagkakamali dun. Kung na-realize mo pala yan, bakit hindi ka man lang nag-sorry sa akin nun? Ha? Nahihiya ako. Parang hindi mo ko kilala. Hindi kaya ako nagsisorry. Talaga? Kailangan ko pa intindihin yung pride mo? Ayos ka. Tsaka ito na yung paraan ko ng pagsisorry. Alin? Ang gawin ako ninong ng apo mo? Kaya inimbitahan mo ako ngayon sa binyag? Oo, ayaw mo ba nun? Kilala kita. Nagawa mo na akong lokohin nun para makahingi ka sa akin ng pera. Ayoko sanang isipin na kaya mo ako kinuwang ninong ng apo mo para may dahilan ka na naman na huthutan ako. Sobra ka naman sa huthutan? Akala mo naman napakalaki ng perang binigay mo sa akin nun? Hoy, malaki yon kapag pinagsama-sama. Tsaka akala mo ba pinupulot ko lang sa kalsada yung perang pinadadala ko sa'yo? Para lang alam mo dugot pawis ko yon. Pinaghihirapan ko ang bawat sentimo na kinikita ko. Pero ikaw, lagi ka lang nakatanghod, hingi ka lang ng hingi, utang ka lang ng utang. Kaya di mo ako masisisi kung hanggang ngayon masama pa rin loob ko sa'yo. Matagal na yun eh. Hindi pa ba ako absuelto sa kasalanan ko? Parang hindi ako ate Huwag ka namang ganyan. Ayos hiningi mo pa na irespeto kita bilang ate. Pero ako nga hindi mo ako matrato na parang kapatid. ATM ang tingin mo sa akin na magluluwa ng pera tuwing may kailangan ka. Nasasabi mo lang yan kasi mas maluwag pasok ng pera sa'yo kaysa sa akin. Pero pag ikaw nasa posisyon ko, sigurado maiintindihan mo na kahit mali magagawa ng isang nanay para sa mga anak niya. At saka nagsisi naman na yung anak ko Sa lagay habang buhay mo na lang ba siyang pag-uusigin? Hindi ako galit sa anak mo. Mas galit ako sa'yo. Sa anak mo, dismayado ako. Di siya naging maingat. Matagal na nga yun, huwag ka namang ganyan. Kung makapagsalita ka parang hindi ka nagkakamali Hoy, kung usapang pagkakamali, hindi dapat ako tinatanong mo. Tanungin mo dapat ang sarili mo. Sinikap ko talaga na hindi gumaya sa'yo, na mag-asawa ng maaga at magkaroon agad ng pamilya. Edi ikaw ng perpekto. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ewan ko sa'yo ate, wag mo na nga pinagkakausap. Tumatanda kang paurong. Kailan ka kaya magmamature? Excuse me, matured na ako no? Talaga? Asa ka? Nakakasakit na talaga ng damdamin yung mga sinasabi mo sa akin Yan, buti naman nasasaktan ka. Ibig sabihin hindi ka pa manhid. Tsaka wag mo asahan na magsusorry ako sa'yo. Di ka nga marunong magsorry. Ay, sige na alis na ako. Doon na ako kina nanay. Pagod na ako. Sandali lang naman. Ano ba yun? Huwag ka munang umalis. May sasabihin pa ako. Sabihin mo na yung sasabihin mo. Gusto ko na umuwi. Papadudot, gusto ko sanang maging casual lang ang pakikitungo ko kina ate at sa pamangkin ko noong umuwi ako sa Jensen. Pero bago ko humarap sa kanila ay nakiusap ang mga magulang namin na magbati na kami.
Sinabi ni nanay na patawarin ko na raw si ate dahil nagawa lang naman niyang lokohin ako. Kasi desperado siya na makahingi ng pera na ginagamit din naman para sa pamangkin ko nung hindi ito panagutan ng nakabuntis dito. Aminado ako na nakonsensya ako nang putulin ko ang pagtulong sa kanila dahil sa galit ko. Kaya nga kahit naiilang pa ako noon nakausapin sina ate at Janice, ay sinantabi ko na lamang ang mga nangyari sa nakaraan. Muli kong binuksan ang puso ko para sa kanila lalo na at magkakadugo kami. Ayoko rin namang magkaroon ng kagalit sa katauhan pa ng sarili kong kapatid at pamangkin. Kaya nga pinakinggan at pinag-isipan ko ang bago nilang hiling sa akin na tulong tungkol sa paghahanap ng trabaho ni Janice sa Maynila. Papa Dudut, pinag-isipan ko ang sinabi ni ate na papasukin ko si Janice sa coffee shop ko. Bagaman wala pang bakante at nag-aalinlangan ako nung una ay tinanggap ko pa rin si Janice para maging barista sa coffee shop ko. Nag-decide ako na sumailalim siya sa training para mas maging handa sa trabaho namin. Noong binalita ko kay ate ang desisyon kong yon ay tuwang-tuwa siya. In fact, excited na siyang paluwasin sa Maynila ang anak niya. Kaso'y meron nga lang isang problema. Wala silang pambili ng ticket sa eroplano para makapunta rito si Janice. Dahil doon ay ako ang nag-sponsor ng plane ticket at binigyan ko rin ng pocket money ang pamangkin ko para makaluwas siya ng Maynila. Nang dumating siya rito ay sinundo ko siya sa airport at kitang-kita ko ang magkahalong pagkamangha at kagalakan sa kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pangarap niyang makaalis sa probinsya namin at natupad na raw yon nang sa wakas ay nakaapak na siya sa Maynila. Bali ang setup namin ay sa shop matutulog si Janice dahil maliit lang ang apartment ko. May espasyo naman siya doon na magagalawan niya kahit papaano. Hindi na rin naman kumontra ang ate at pamangkin ko sa desisyon kong yon. Since ako naman ang nagbigay ng trabaho kay Janice at ako rin ang magpapasweldo. Hindi nagtagal ay nagsimula na si Janice sa pagtitraining bilang barista sa coffee shop ko. Ipinagkatiwala ko siya sa isa kong tauhan na bihasa sa ginagawa namin at nagsisilbi ko ring team leader. Kaso makaraan lang ang 2 linggo ay meron siyang nareklamo sa akin tungkol sa pamangkin ko. Janice, liga. Mag-usap tayo sandali. Opo, tungkol saan po? May nalaman akong report tungkol sa'yo galing sa bisor nyo. Ano pong report yun? Tungkol daw sa ugali mo. Totoo ba na mahirap ka raw pakisamahan? Na boss ka raw kung umasta dito porke tito mo ko? Wow ha? Sinabi po ba talaga niya yan? Oo. Bukod doon, ang hirap mo raw turuan. Hindi ka rin marunong sumunod sa instruction. At ginagawa mo lang kung ano gusto mo. Mahilig ka raw magreklamo, puro ka pa cellphone. At naniwala naman po kayo sa sinabi niya? Nung una, syempre hindi. Kasi ayokong isipin na totoo yung mga sinasabi niya. Tsaka malaki ang tiwala ako sa'yo eh. Pamangking kita pero kailangan ko rin naman pakinggan yung mga empleyado ko at maging pata sa kanila. Kaya ang ginawa ko, pinanood ko yung CCTV footage nitong shop last week. At doon ko napatunayan na tama nga yung mga reklamo niya tungkol sa ugali mo. Sorry po, Tito. Ay, di ba nagkasundo na tayo nung umpisa pa lang na hindi kita tatratuhing pamangkin at hindi mo rin gagamitin yung pagiging magkamag-anak natin dito sa trabaho? Umuo ka. Sinabi mo pa nga na tama lang yun para maging pata sa iba. Bukod dun, ikaw ang bago dito. Kaya dapat hindi mo minamalditahan yung team leader nyo. Dahil sa ginagawa mong yun, parang lumalabas, binabastos mo na rin ako. Pal naman kasi yung team leader nyong yun. Masyadong sip-sip sa inyo, akala mo ko sino. Bakit? Tagapagmana nyo po ba siya? Ano sabi mo? Tinatanong ko kayo kung magiging tagapagmana nyo siya kasi wala naman kayong sariling anak, di ba? Anong koneksyon yan sa pagmamaldita mo? O baka naman may gusto siya sa'yo kaya gano'n na lang siya makasipsip. Hoy Johnny, sumayos ka. Saan ba pinagkukuha yung mga sinasabi mo? Sa obserbasyon ko lang naman. Akala nyo kayo lang ang marunong mag-obserba? Ako rin kaya.
At yan ang mga nakikita ko. Masyadong sumbongera yung mga tauhan nyo, pero sipsip at plastikada naman. Akala mo kung sinong magaling, nagkakamali rin naman sila. Ako nga madalas nilang binubuli kasi baguhan lang ako. May isang beses na pinaglinis nila ako ng CR para may magawa raw ako. Tama ba yun? Bagong manicure pa naman ako noon, nasira lang tuloy mga kuko ko. Kailan nangyari yan? Sabihin mo, para ma-check ko sa CCTV. Hindi ko na matandaan. Basta nangyari talaga yun. Kung totoo ngang nangyari yan at pag napatunayan ko na binubuli ka nila, meron silang matatanggap na memo sa akin. Memo lang? Hindi nyo ba sila tatanggalin? Hindi ako pwede basta-basta magtanggal ng empleyado lalo't walang mabigat na dahilan. Tsaka may proseso yan. Kaya nga memo muna kasi first offense pa lang. Bukod doon, matagal na rin sila sa akin. Wala namang ganitong insidente bago ka dumating eh. Ibig sabihin, ako lang talaga panira rito? Wala naman akong sinasabing ganun. Ganon na rin yun eh. Sinasabi nyo na ako lang panira dito sa negosyo nyo. Grabe, ang unfair nyo naman hindi nyo naman kaano-ano yung mga yon. Ako kaya ang pamangkin nyo rito. Hindi ko nakakalimutan na pamangking kita pero sana wag mo rin kalimutan na kailangan kong maging patas. Sana maintindihan mo rin na pagdating sa trabaho, hindi mo lang ako tito, boss mo rin ako. Kung yung team leader nyo hindi mo magawang respetuhin, paano ako makakaasa na re-respetuhin mo ako pag di ka nakaharap sa akin? Sinong may sabi na hindi ko kayo nire-respeto? Nire-respeto ko kaya kayo. Respetuhin mo rin yung mga katrabaho mo. Mahalin mo sila kasi kayo yung magkakasama dito. Mahalin at pahalagahan mo rin yung trabaho mo kasi pinagkakakitaan mo to eh. Kaya ka nga lumuwas dito sa Maynila para maghanap buhay. Para may padala ka sa anak mo sa probinsya. Alam ko naman yun. Hindi nyo na kailangang isumbat sa akin. Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko lang sa'yo yung mga dapat mong gawin na dapat mong tandaan. Kasi nalilihis ka eh. Parang hindi mo ata naaalala kung bakit ka nagtatrabaho dito sa Maynila eh. Pinamumukha nyo na kayo ang nagpapasweldo sa akin. Na kayo rin ang nagbayad ng ticket ko sa eroplano para makapunta ako rito. Kulang na lang sabihin nyo sa akin ang kapal ng mukha ko dahil sa dami ng mga tinulong nyo sa pamilya namin. Siguro nga tama ako. Nagalit pa rin kayo sa akin hanggang ngayon. Kasi hindi ko tinupad yung pangako ko na magtatapos sa college dahil nabuntis ako ng maaga. Papa Dudut, hindi ko akalain na may tinatagong ugali ang pamangking ko na noong ko pa lamang nakita. Ang bastos niya na sinasagot-sagot niya ako samantalang bilang boss niya ay pinagsabihan ko lang naman siya. Wala akong masamang intensyon at gusto ko lang maging patas sa mga tauhan ko. Ayoko na porke pamangkin ko siya ay hindi ko na siya sasawayin. Kaya nga tulad ng sinabi ko ay binalikan ko ang CCTV footage sa shop namin para panoorin at pakinggan ang buong 2 linggong recording ng maghapon na nasa shop sila para hanapin yung sinasabi niyang pambubuli sa kanya. Pero wala akong nakita. Sa halip ay kabaliktaran noon ang napanood at narinig ko. Si Janice talaga ang bully sa mga kasamahan niya at palagi niyang ginagamit na pamangkin siya ng may-ari. Habang tumatagal, lalo pang sumasakit ang ulo ko sa pamangkin ko nang dumala sa mga report na natatanggap ko tungkol sa kanya mula sa mga kasamahan niya. Paladabog daw si Janice. Hindi rin siya ngumingiti kapag may customer. Bagay na lagi kong pinapaalala sa kanya na kailangan niyang gawin sa trabaho niya. Sa totoo lang ay stress na ako kay Janice dahil parang gusto niyang siya ang masunod sa sarili kong shop. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sakit ng ulo ko sa kanya. Nang tumawag sa akin si ate, nagalit kesyo nakarating sa kanya ang balita na pinagsabihan at pinagalitan ko si Janice tungkol sa aming trabaho. Hello ate, Hello, Ralph. ba't ka napatawag? Ano yung nakarinig sa akin na inaapay mo raw dyan yung anak ko? Ha? Huwag mo kong inaha dyan. Alam kong narinig mo yung sinabi ko. Ano yung pinagsasabi mo? Walang pang-aaping nangyayari dito. Hindi inaapi si Janice sa trabaho. Hindi raw. Ano yung sinumbong sa akin ng anak ko? Sige nga. Hindi ko alam kung ano pinag-usapan niyo. Bakit? Ano ba mga sinumbong niya sa'yo? Sinabi lang naman niya sa akin na binubuli niyo raw siya dyan. Tapos nagsumbong daw siya sa'yo. At
mas kinampihan mo pa raw yung iba mong mga tauhan. Aba Ralph, sino ba sa kanila ang pamangkin mo? Oo nga, pamangkin ko si Janice, pero walang pambubuling nangyayari sa trabaho. Ibig mong sabihin sinungaling ang anak ko? Oo, nagsisinungaling siya. Dahil ako mismo ang nag-imbestiga sa reklamo ng mga kasamahan niya. Alam mo kung ano nadiskubre ko sa anak mo? Ano? Yung anak mo mismo ang bully. Binubuli niya lahat ng mga katrabaho niya. Huwag niya subukang itanggi dahil may ebidensya ako. Meron akong kopya ng CCTV footage kung saan huling-huli si Janice na nambubuli. Pwede ko ipadala sa'yo para sabay niyong panooring mag-ina. Para maliwanagan ka na may pagkasinungaling talaga yung anak mong maldita. Baka naman pwede natin pag-usapan to, Ralph. Pamangkin mo naman yun eh. Ate mo ko, di ba? Diyan kayo magaling. Kayo ng anak mo. Lagi niyong binabalandra sa mukha ko na pamilya tayo para makonsensya ako. Pero di niyo man lang ba naisip na nakakapagod kayo? Alam mo ba na hindi lang pambubuli ang problema ni Janice sa trabaho? Hindi lang yun ang issue rito. Tatamad-tamad din niyang anak mo. Bukod sa ubod ng maldita, nagmamarunong pa. Lagi pa nakasimangot sa harap ng mga customer ha. Hindi rin siya mapagsabihan. Kasi ultimo ako na tsuhin niya. Ganun-ganun na lang kung sagot-sagutin niya eh. O tama ba yon? Tapos ngayon malalaman ko na gumagawa siya ng kwento para malinis ang pangalan niya dyan sa inyo. Tapos palalabasin niya na kawawa siya rito. Ano yun? Para naman akong ginagawang tanga ng anak mo ate. Pagpasensya mo na yung pamangkin mong yun. Hayaan mo, pagsasabihan ko. Nako, hindi na ako aasa na pagsasabihan mo yung anak mo. Tsaka pagpasensyahan? Sawang-sawa na akong pagpasensyahan kayo. Akala ko iba'y hilat siya ni Janice sa'yo eh. Pero mag-ina nga talaga kayo. Parehong-pareho ugali niyong dalawa. Ano namang ibig mong sabihin ha? Ikaw naman di mo pa nakuha agad. Gusto mo pa ipaliwanag ko sa'yo. Manang-mana sa'yo yung anak mo. Yun ang ibig kong sabihin. Pareho kayong sinungaling, pareho kayong manluloko, pareho kayong manggagamit, pareho ring masama ugali nyo. Aba, hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo dyan. Ano maghinay-hinay pinagsasabi mo? Hoy ate, wag mo ako manduhan. Punong-puno na ako sa inyo ng anak mo. Tinulungan ko kayo, pinagkatiwalaan kasi nga tulad ng lagi mong dinadahilan, pamilya ko kayo. Pero anong ginawa niyong mag-ina? Ha? Ano? Niloko niyo ako ng paulit-ulit. Ang nakakatawa dito, nagkuntsabaan pa kayong dalawa. Alam mo sa totoo lang, akala ko tama nakalimutan ko na lang yung atraso niyo sa akin eh. Lalo ka na nung siniraan mo ako dyan sa atin kasi nga tinigil ko yung pagbibigay ko sa'yo ng pera nung mabuntis yung anak mo. Akala ko tama na patawarin kita eh. Kasi sabi mo nga nakaraan na yun, kalimutan na natin yun, pwede naman tayo mag-move on. Pero sa tingin ko, yun na ata yung pinakamalaking katangahang nagawa ko sa tanang buhay ko. Nakakapagod kayong tulungan kasi mga abusado kayo. Nasasabi mo lang yan dahil nakakaluwag ka. Ikaw kayang pumalit sa posisyon namin. Tignan ko kung hindi ka maging desperado para lang makaahon sa kahirapan. Naranasan ko rin naman maghirap ah. Baka nakakalimutan mo, bata pa lang tayo, mahirap na buhay natin. Iisa ang pamilyang pinanggalingan nating dalawa ate. Kaya nga nagsumikap ako eh. Hindi ako tumigil sa pag-abot ng pangarap ko. Inisip ko na isang araw may aahon ko rin ang pamilya natin sa kahirapan. Oh, ngayon meron akong savings, meron akong konting naipundar, meron akong maayos na trabaho, meron akong sariling negosyo kasi nagsumikap ako. Hindi ako tinamad na kumayod at hindi ako naging malandi katulad mo. Para sabihin ko sa'yo, narating ko to nang hindi naging desperado na gumawa ng masama at manloko ng kapwa para lang makaahon sa kahirapan. Hindi kagaya mo. Wala lang sa'yo na loko-lokohin ako, maitawid nyo lang yung katamaran nyo. Kasalanan mo talaga eh, tsaka ng baluktot mong katwiran kung bakit naligaw ng landas yung mga anak mo. Dapat ikaw yung gumagabay sa kanila eh. Pero ikaw mismo yung dahilan kung bakit sila napariwara. Grabe ka naman sa mga sinabi mo. Humanda ka. Ipagkakalat ko sa buong barangay natin na masama ang ugali mo. Gawin mo! Sino tinakot mo? Akala mo kakabahan ako dyan sa pagbabanta mo? Di sige, subukan mo. Sa oras na masira yung pangalan ko dyan, ididemanda kita. Gagawin mo yun? Bakit hindi? Hindi ako natatakot sa'yo. Oh, pinagbantaan mo ako, nasisiraan mo ako dyan sa atin. Tas ngayon sinabi ko na didemanda kita, nagtatanong ka kung gagawin ko ba talaga. Para ka naman tanga kausap ate. Hindi lang kita pinapatulan noon, pero punong-puno na ako sa'yo ngayon. Napagod na ako sa pagtulong sa inyo, napagod na ako sa ugali mo. Kaya wag na wag mo akong tinatakot kung ayaw mong may kalagyan ka. Sige na, bababa ako na to. May trabaho pa ako. Papa Dudut, alam ko na mali na takutin ko si ate.
Pero ayaw ko namang isipin niya na palalagpasin ko lang ang ginawa ng anak niya. Saka binigyan ko naman ng tsansa si Janice na ayusin ang ugali niya pero hindi niya pa rin ginawa yon. Unfair sa iba niyang kasamahan na nagtatrabaho ng patas. Kaya nga nag-decide akong tanggalin na lamang siya sa trabaho at pauwiin sa Gensan. Bagay na hindi na nila tinutulan ng ate ko. Ako ang sumagot ng plane ticket ng pamangkin ko pabalik sa probinsya namin at simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanila. May mga naririnig akong balita tungkol sa kanila mula kina nanay at tatay pero lagi kong sinasabi na wala na akong pakialam. Ang totoo ay meron pa naman pero ayaw ko nang makialam. Dahil baka makahanap na naman ng opportunity ang ate ko na gamitin ako sa pansarili niyang pakinabang. Pagod na akong tumulong ng bukal sa puso para lang lokohin at gamitin ng pamilya nila. Bagaman hindi ko pa rin naman tuluyang pinuputol ang ugnayan ko sa kanila bilang kamag-anak, mas payapa ang buhay ko kapag limitado ang pakikisalamuha ko sa kanila. Alam ko sa puso ko na ginawa ko ang lahat para tulungan ang pamilya ng ate ko. Kaunting pagsasakripisyo lang naman ang kailangan nilang ipuhunan. Pero tamad sila. Mareklamo at walang tiyaga. Kaya naisip ko na hindi ko na sila responsibilidad. Dalangin ko na lang na may matutuhan sa buhay si ate at ang pamilya niya. Kapag nangyari yon, baka pwede ko pa ulit silang tulungan. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon at congratulations po sa mga pagkilala, mga awards na inyong natatanggap. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ralph. Mga kabarangay, walang masama sa pagtulong sa ating kapwa lalo na kung higit tayong pinagpapala at merong kakayahan. Ngunit lahat ng pagtulong ay masama kung hindi na tayo masaya sa ginagawa natin dahil naaabuso na tayo. Lahat ng bagay ay may hangganan. Kasama na doon ang pasensya ng isang taong matulungin. Kahit na gaano pa niya unawain ang kalagayan ng taong tinutulungan niya. Kaya nga para sa mga tinutulungan dyan, huwag nating abusuhin ang mga tumutulong sa atin. At huwag din tayong manatili na tayo ang palaging tinutulungan. Magsikap din tayo at gawin ang makakaya natin upang dumating ang araw na tayo naman ang makatulong. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng sandali ay kailangang magtagal. May mga oras na sapat na ang isang iglap para maranasan ang mga bagay na matagal na nating inaasam at pinapangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na gusto mong maranasan kahit na isang saglit lang? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin ninyo ay masaya ako ngayon kaya ako nagpadala ng sulat sa inyo.
Masaya dahil naalis na sa puso ko ang isang butas na matagal ko nang dinadala. Isang butas na nagbigay sa akin ng labis na pangungulila at kalungkutan. Ngayon ay napuna na ang butas na yon, pero ang kapalit nito ay isang probation mula sa korte dahil sa isang kasalanang ginawa ko. Habang sinusulat ko ang sulat na ito ay kakatapos ko lamang sa probation na ipinataw sa akin matapos akong makagawa ng isang krimen. Pero bago ko ikwento sa inyo ang buong detalye ay nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glory, 28 years old. Lumaki ako sa isang mahirap at malaking pamilya. Siyam kaming magkakapatid, Papa Dudut. Panglima ako at katulad ng mga kapatid ko ay wala rin akong tinapos. Hanggang grade 6 lang ako noon, street sweeper lang kasi ang nanay ko samantalang basurero naman ang tatay ko. Kaya wala sa priority nila ang edukasyon. Sa aming siyam, 2 lang ang nakapagtapos. Ang panganay na anak na maaga ring nagkapamilya at ang pangalawang anak na kinalimutan na kami simula noong nagkaroon siya ng maayos na buhay. At para makatulong sa mga magulang ay naging taga-silbi ako sa isang karinderya. 14 years old lamang ako noon pero batak na ang katawan ko sa mga mabibigat na trabaho. Maghapon akong naguhugas ng mga pinggan at pinaglutuan. Ako rin ang nagsisilbing serbedora na taga-abot ng pagkain sa mga customers at tagalinis ng kanilang pinagkainan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti akong natutong magluto hanggang sa naging tagaluto na rin ako sa karinderyang yon, Papa Dudut. Oh, Ate Linda, maaga ka ngayon ah. Maaga ako nagising eh. Wala naman ako magawa sa bahay kaya dumiretso na ako rito para makasimula na sa trabaho. Mukhang ang marami ka nang natapos. Ano bang kailangan mo? Ituloy mo na lang nahiwain yung baboy pang Bicol Express. Nasimulan ko na yan. Okay, sige. Mabuti ka pa, nakatulog ng maayos. Samantalang ako, 2 oras lang yata tulog ko eh. Bakit naman? 10:00 ba namang umuwi si tatay? Lasing na lasing. Nagkalat na naman? As usual. Ako na naman yung naglinis sa bahay tapos pagkatapos nun, kakapikit ko pa lang, nag-alarm na yung cellphone ko. Kailan ba kasi matatauhan yung tatay nyo? Nakakaloka naman. Hindi na magbabago yun. Alak na yung tubig niya eh. Ang hirap ng ganyan. Kaya siguro dumami kayong magkakapatid kasi gabi-gabing lasing yung tatay nyo. Buti nga kamo, hindi na nasundan yung bunso namin. Ay, hindi mo lang sure. Wag naman sana. Ano yun? Kukumpletuhin nila yung 10 mga daliri? Hindi na nga kami kasya sa bahay. Ay, kapag ako yumaman, aalis din talaga ako sa bahay. Ang tanong, yayaman ka ba? Sa sinasahod natin araw-araw kahit magtrabaho ka pa buong buhay mo, patay ka na, di ka pa rin yumayaman. Malay mo naman, makapulot ako ng milyones dyan o di kaya manalo ako sa loto. Sa malas mong yan, sa tingin mo, makakatsamba ka ng ganon? Hindi ka nga tumataya sa loto eh. Kung sa bagay, pinanganak nga pala ako sa mahirap na pamilya. Nagkaroon pa ako ng tatay na lasinggero tapos binigyan ako ng 8 kapatid. Paano pa kami makakaahon sa hirap niyan? Minsan talaga minamalas tayo pagdating sa kapalaran. Wala tayong magagawa dyan, bawi na lang sa next life. Siguro masamang tao ako sa previous life ko, kaya ako minamalas sa buhay ngayon. Pakabait ka na lang ngayon para sa susunod mong buhay, swertehin ka naman. Ay, sarap sana kung may pagyayabang din ako sa buhay, no? Ano kaya feeling ng mga may graduation photo at diploma na nakadisplay sa bahay? Walang silbi ang diploma na yan kung hirap ka naman maghanap ng trabaho. Ako nga, may diploma tapos wala namang maayos sa trabaho. Ano ba kasi nangyari? Bakit di mo pinurse yung tinapos mo? Malas din, katulad mo. Saka maaga ako nagkaanak eh.
Kung ano yung available na trabaho, yun na lang ang pinasok ko. Minsan din talaga, tayo rin may kasalanan ng sitwasyon natin eh. Katulad mo, maagang nagkaanak. Wala naman akong pagsisisi sa nangyari. Ang mahalaga, may asawa ako na mahal ako at anak na mahal ko. Kahit maghirap pa ako sa kakatrabaho para sa kanila, wala kang maririnig na reklamo sa akin. Kaya ikaw, kung ano man yung mga pangarap mo, subukan mong tuparin kahit gaano pa yan ka-imposible. Sana nga pala rin din ako. Gusto kong matry yung nakaupo lang sa opisina habang naka-aircon tapos papasok ako na may bitbit na kape. Gusto kong magsuot ng mga branded na damit. Gusto kong magpatayo ng sariling bahay para sa mga kapatid ko. Gusto kong makapunta sa ibang bansa. Basta, ang dami kong pangarap na sana maibigay sa akin balang araw. Alam ko na, may naisip akong solusyon para maranasan mo yung mga bagay na yan. Ano? Humanap ka ng afam! Sira ulo ka. Gusto mo makaahon sa kahirapan, di ba? Afam ang sagot dyan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Parang pangarap din yan na mahirap din abutin eh. Wala namang magkakagusto sa akin sa itsura kong to. Ay, ate ko, ibang taste ng mga foreigner. Hindi mo lang alam, ikaw pala yung hinahanap nila. In my dreams. Magluto na nga tayo. Uunahin ko na yung Bicol Express. Sige. Ako nang titira sa adobong kangkong tsaka sinigang. Marami akong pangarap sa buhay noon, Papa Dudut. Marami akong gustong maranasan. Marami akong gustong makamit at marami akong gustong mabago sa buhay ko. Pero alam ko noon na hanggang pangarap na lamang ang mga bagay na yon dahil kung magiging realistic ako, kahit araw-arawin ko pa ang pagtatrabaho ay hindi ko pa rin maaabot ang mga imposibleng pangarap na yon. Tuwing umuuwi ako sa bahay at nakikita ko ang estado ng pamilya namin, ay lagi akong napanghihinaan ng loob. Wala na talaga kaming pag-asang magbago. Dahil maliban sa batugan ang mga lalaki kong kapatid. Ang mga mas bata pa kesa sa akin ay never nakatapak sa paaralan. Gumagawa naman sila ng paraan para magkapera. Kapag maganda ang panahon ay nanlilimos sila sa mga matataong lugar. Minsan ay nangangalakal din sila ng basura o di kaya naman ay sila ang inuutusan sa lugar namin kapag may nangangailangan ng tulong. Ang karaniwang kapalit nito ay pera o di kaya'y pagkain. Normal na para sa amin ang ganong buhay kaya nasanay na rin kaming mangarap ng mga bagay na makatotohanan at abot kamay lamang. Maging ang mga kapatid ko ay parang tinanggap na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Pero iba ako. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko kahit na parang imposible pa itong mangyari. Ako lang kasi mismo ang makakatulong sa sarili ko dahil wala akong gagawin ay walang magbabago sa buhay ko. Alam kong wala na akong ibang aasahan pa maliban na lamang sa sarili ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magbago ang takbo ng buhay ko. Kahit na magsimula lang ito sa maliit na hakbang, Papa Dudut. Glory, tapos ka na ba sa paghuhugas dyan para makapagsara na tayo? Malapit na, mga kutsara at mangkok na lang. Tulungan na kita dyan para matapos na. Gusto ko nang umuwi eh. Naantok na ako. Sige, ikaw na lang magbanlaw ng mga to. Ilang taong ka na ba ulit? 18, bakit? Ayaw mo ba mag-aral ulit? Bata ka pa eh. Sayang naman kung hindi mo may pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Sa ganitong edad, itabi mo ako sa mga grade 7, baka mapagkamalan pa nila akong teacher. Hindi, pwede ka mag-TESDA. Total 18 ka na. Pasok ka na sa criteria. Marunong ka namang magluto. Magkukiri ka. May NC2 na yun. Pwede mong magamit para makapag-abroad. Wala talaga akong pambayad sa pag-aaral ko, te. Libre ang TESDA, ano ka ba? Anong libre? Walang libre sa edukasyon ngayon.
Oo, siguro wala silang tuition fee. Pero may mga babayaran pa rin yan. Tapos yung pamasahe ko papapunta para mag-aral. Kung titigil ako sa trabaho, saan ako kukuha ng allowance? Pag-ipunan mo o di kaya magpatulong ka sa mga kapatid mo nakapagtapos. Di ba may 2 kang kapatid na nakagraduate ng college? Meron, pero yung isa may sarili ng pamilya. Ayoko namang pahirapan pa yung buhay ng kapatid kong yun kasi pati naman sila naghihirap din eh. Yung isa naman, hindi ko alam. Wala na kaming balita sa kanya. Ano ba kasi nangyari sa kapatid mong yon? Ay nako, ate, sobrang lala. Hindi ko makakalimutan yung moment na yun sa buhay ko kasi first time na may lumaban kay tatay noon. Ikwento mo sa akin dali. Ganito kasi yun. Di ba alam mo naman si tatay? Ang gusto nun, dapat laging siyang nasusunod. Lahat ng salita niya, tama. Walang mali sa kanya. Kapag kumontra ka, basag ang bungo mo. Okay, tapos? Eto na nga. Napagtapos nila si ate. Nakahanap naman siya agad ng trabaho. Siyempre, happy-happy na si tatay kasi ramdam na namin yung konting pag-angat sa buhay namin. May masasarap na pagkain na kami noon. Tapos si ate yung nagbabayad ng mga bayarin. Para bang nabawasan na yung trabaho nila kasi nandiyan na si ate na katulong nila. Aha, tuloy mo lang, nakikinig ako. Tapos isang araw, biglang umuwi si ate na may dalang balita. Buntis siya. Nagalit tatay mo? Oo naman, galit na galit. Sampal yung inabot ng ate ko. Hindi pa nga raw nababayaran ni ate yung mga sakripisyo nila tapos magpapabuntis na agad siya. Dismayado si tatay nun. Grabe naman! Nagalit yun kasi alam niyang mawawala na yung ATM nila. Wala na silang mapagkukuhaan ng pera. Medyo naiintindihan ko rin naman yung pinanggagalingan ni tatay. Siyempre, umaasa silang si ate na ang magiging katuwang nila sa mga gastusin. Tapos bigla siyang nagpabuntis. Eh di katulad din ni kuya na maaga siyang magkakapamilya. Ibig sabihin, yung 2 napagtapos nila, walang naging ambag sa buhay nila. Ang hirap nun. Yung ikaw yung pressured kasi pinagtapos ka sa pag-aaral. Nag-i-expect sila na may kapalit yung mga bagay na yun na kung tutuusin, hindi naman dapat ganun. Siyempre, pinaglaban ni ate yung sarili niya. Sawa na raw siya sa mga pananakit ni tatay. At hindi raw lahat ng credit na kina tatay kasi marami ring sakripisyo si ate para matapos niyang pag-aaral niya. Marami siyang sideline na pinasok. Naging working student siya. O, tapos ano nangyari sa kapatid mo? O yun, pinalayas siya ni tatay. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Never na siyang nagparamdam, never na siyang nagpakita. Teka, bakit ganun yung ginawa sa ate mo samantalang yung panganay nyo na mas naunang nagkapamilya, hindi naman pinalayas? Lalaki kasi yung panganay namin. Para kay tatay, okay lang daw yun. Pero kapag kaming mga babae na yung nabuntis, iba yung tingin niya dun. Grabing double standards niya na. May favoritism eh. Hirap ng ganyan. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang para kapag nakapagtapos ka, makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Makakabukod ka sa abusado mong tatay. Papadudod sa bahay namin si tatay ang batas. Lahat ay kailangang sumunod sa gusto niya kahit pa mali ito. Kung hindi kami susunod ay bugbog lang ang mapapala namin mula sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging matatakotin ako sa maraming bagay. Makarinig lang ako ng malalakas na ingay katulad ng kalderong nahulog o di kaya'y pintong padabog na sinarado ay bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Ganon po kasi lagi sa bahay noong bata pa lamang ako. Parang may exorcist sa bahay namin kapag nagwawala si tatay. Lumilipad ang mga gamit namin. Noong bata ako kapag ganon ang nangyayari ay natatakot lamang ako habang umiiyak sa takot. Noong tumanda ako kapag alam naming uuwi na naman ng bahay si tatay ng lasing ay lumalabas muna ako para makapagpahangin. Saka na lang ako uuwi kapag tulog na siya. Walang laban ang nanay namin kay tatay Papadudot. Siya ang karaniwang punching bag ni tatay noon kapag galit siya. Kung bakit siya galit dahil hindi raw niya magawa ng maayos ang trabaho niya bilang padre de pamilya. Sawa na raw siya sa pagiging mahirap at ang tanging ginagawa niya ay para ilabas sa mga hinanakit na yon ay ang mag-inom at magwala sa bahay.
Malinaw pa sa mga alaala ko noon kung paano pinalayas ni tatay ang kapatid ko. Sobrang broken ako noon dahil isa si ate sa mga paborito kong kapatid. Siya ang laging nagbibigay ng pera sa akin noong bata pa lamang ako. Lagi niya ako nililibre ng pagkain. Noong pinalaya siya ay parang nawala na rin ako ng kakampi sa buhay. Papa Dudut, hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang ang galit ni tatay sa ate ko noong nabuntis siya. Pero noong lumaki ako ay gets ko na ang lahat, lalo na noong ako na rin mismo ang umuwi sa bahay na may dalang balita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May boyfriend ako noon, Papa Dudut. Nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko. Katulad ko ay hindi na rin siya nag-aaral. High school lang ang tinapos nito, 16 years old lamang siya noon, samantalang ako naman ay 18 years old. Una ko siyang nakita noong kumain sila ng mga katrabaho niya sa karinderya namin. Sa sumunod na araw ay pasara na kami noong humabol siya para kumain. Dahil maraming natirang ulam noong araw na yon ay nagboluntaryo akong pagsilbihan na lamang muna siya dahil alam kong madadatnan ko na naman si tatay sa bahay ng lasing. Pinauna ko na noon si Ate Linda at ako na ang nagsarado ng karinderya. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Wala na siyang magulang at ang nagpalaki sa kanya ay ang tito niya na siyang nagmamay-ari ng maliit na auto repair shop sa lugar namin. Simula noon ay sa karinderya na siya araw-araw na kumakain. Mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya dahil lagi niya akong kinukumusta noon, Papa Dudut. First time ko lang magkaroon ng kakilalang tao na concern sa kapakanan ko. Never akong tinanong ng mga magulang at kapatid ko kung kumusta ako. Tanging siya lang ang nangungumusta sa akin. Kalauna niligawan niya ako at sinagot ko naman siya, Papa Dudut. Ang boyfriend ko na ang naging takbuhan ko kapag puno ako ng problema. Kapag masyadong makalat ang pag-iisip ko, pumupunta ako sa bahay nila para magkaroon ng kasangga. Naging tago ang relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na kapag nalaman ni tatay na may boyfriend ako ay magagalit siya. Ganon kasi ang nangyari sa pang-anim kong kapatid. Noong nalaman niyang may boyfriend ito ay binugbog niya hindi lang ang kapatid ko kundi pati na rin ang boyfriend nito. Tumagal ang relasyon namin ng 7 buwan hanggang sa isang araw, napansin ko, Papa Dudut, na unti-unting may pagbabago sa katawan ko. Hoy, ayos ka lang. Oo, nasusuka lang ako sa amoy ng patis. Ang tagal mo na nagtatrabaho dito. Ngayon ka pa masusuka sa amoy ng patis? Tsaka patis lang yan. Ewan ko ba, bigla na lang naging sensitive yung pang-amoy ko. Yung mga malalakas ang amoy, bagoong, pabango, pati amoy ng sigarilyo. Kapag nakakaamoy ako noon, bigla na lang sumasama pakiramdam ko. Kailan nagsimula ito? Halos isang buwan na rin siguro. Ano pang nararamdaman mo maliban sa pagiging sensitive ng pang-amoy mo? Lagi akong pagod tsaka mabilis mahilo, lalo na sa umaga. Hindi kaya buntis ka? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako mabubuntis? Morning sickness yung nararamdaman mo. Sintomas yan kapag buntis ang isang tao. Ganyan ako nung nagbuntis ako eh. Ate, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot, seryoso ako. Na-try mo na bang mag-pregnancy test? Hindi. Hindi ko alam kung paano yun eh. Subukan mo para malaman natin kung ba't ka nagkakaganyan. O di kaya, magpunta ka sa health center. Magpa-check up ka doon, libre lang yun. Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Kung buntis ka, wala tayong magagawa. Kagagawan mo yan eh. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka. Maingat naman ako. Talaga ba? Magkakaganyan ka ba kung nag-iingat ka? Ay naku, Glory, ang bata mo pa para magkaroon ng anak. 19 ka pa lang, di ba? Paano mo bubuhayin yung anak mo na yan?
Hindi yun yung problema ko kundi si tatay. Baka mapatay ako noon kapag nalaman niyang buntis ako. Ikaw naman kasi. Alam mo naman na sobrang stricto ng tatay mo. Aware ka na nga sa mga consequence tapos ganyan pa ginawa mo. Hindi ko naman to ginusto eh. Hindi mo ginusto o baka hindi mo lang inaasahan? Kasi magkaiba yon. Alam mo, Glory, lahat ng mga desisyong ginagawa natin sa buhay may kaakibat na bunga yan. Nagkaroon ka ng boyfriend, ginawa nyo kung ano man yung ginawa nyo. Ngayon, yan ang bunga. Tapos anong kahihinat na pagbubuntis mo? Magagalit sa iyo yung tatay mo. Tapos ano? Palalayasin ka rin tulad ng ginawa niya sa ate mo. Sinasabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yung ginawa ni ate. Paano ko niyan ngayon? Natatakot ako, Ate Linda. Baka palayasin din ako ni tatay. Hindi ka ba matutulungan ng nanay mo? Wala namang laban si nanay kay tatay eh. Lagi lang siyang nakasunod sa mga desisyon ng tatay namin. Kumpirmahin mo muna kung buntis ka nga talaga. Saka mo nalang problemahin yung mga bagay na yan kapag alam na natin kung ano talagang estado mo. Paano kung buntis nga talaga ako? Anong gagawin ko niyan? Alam ko yung takot na nararamdaman mo ngayon. Normal lang yun. Normal lang malito o malungkot pero hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. May boyfriend ka naman, hindi ba? Magtulungan kayo. Eh paano kung pati siya hindi niya alam gagawin niya? Ilang taon na ba tong boyfriend mo? 16. Naku, Diyos mio. Ang babata niyo pa. Talagang magagalit talaga tatay mo niyan. Paano niyo bubuhayin yung baby kung sakali? Hindi ko rin alam. Ate, tulungan mo ko. Ay, limitado lang yung maitutulong ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Salamat, ate. Basta, magpa-check up ka muna para alam natin ginagawa natin. Hihingi ako bukas ng day off kay boss para makapunta ako sa center. Mabuti pa para malaman agad natin kung buntis ka ba talaga o hindi. Hala, sige, ako na dyan. Doon ka na nga lang sa mga plato, magpunas ka. Tsaka ihanda mo na rin yung mga kubyertos. Sige, pero ate, kung sakali mang buntis talaga ako, pwede bang isikreto na lang muna natin to? Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin, wala makakaalam ng sikreto mo. Tsaka, wala naman ako sa lugar para ipagkalat yung buhay mo. Salamat. Papadudot kumpirmado na buntis nga ako. Halos maiyak na ako sa kaba noon habang palabas ako ng center dahil sa mga nalaman kong balita. Hindi ko alam kung papaano ko ito sasabihin sa pamilya ko lalong-lalo na sa tatay ko. Ayokong matulad sa ate ko na napalayas at naging mapag-isa sa buhay. Hindi kasi ako katulad ng ate ko na madiskarte. Kapag ako ang pinalayas, wala akong ibang matutuluyan. Wala rin naman akong gaanong kaibigan na matatakbuhan maliban sa boyfriend ko. Pagkatapos kong magpa-check up sa health center ay dumiretso ako sa boyfriend ko. Busy siya noon sa inaayos niyang motor noong kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nabuntis niya ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang magkahalong dismaya at takot. Hindi niya inaasahan ang balitang yon, papadudot. Doon din ay inamin niya sa akin na hindi raw niya kayang buhayin ang bata. Hindi pa raw siya ready na maging ama dahil masyado pa siyang bata. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang ugali ng boyfriend ko sa akin. Palagi na niya akong iniiwasan. Ayaw niyang makipagkita sa akin at kapag magkasama naman kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Hindi nagtagal ay hindi na nagparamdam pa sa akin ang boyfriend ko. Noong oras ding yon ay parang gumuho ang mundo ko. Ang inaasahan kong kakampi sa mga problemang kinakaharap ko ay bigla na lamang akong iniwanan. Ibig sabihin noon ay mag-isa na naman akong haharapin ang mga pagsubok na ito. Totoo nga na wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang dahil sa dinadala kong problema ay hindi na ako nakapag-concentrate sa trabaho ko at agad yung napansin ni Ate Linda, papadudot.
Papalitan ko lang po tong tubig sa water dispenser. Wala nang laman. Ako na dyan! Ano ka ba? Bawal magbuhat ng mabibigat na bagay ang buntis. Itabi mo na yan. Ako na magpapalit niyan mamaya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Magsain ka na lang ng kanin para mamayang gabi. Paniguradong dito na naman kakain yung mga taga-construction. Sige, dadalawahin ko na ba? Isa na lang muna. May laman pa naman yata yung malaking rice cooker eh. Oo, meron pa. Isa na lang muna. Gamitin mo yung maliit. Oh, nga pala. Wala na ba talagang paramdam yung boyfriend mo? Wala na. Parang di na ako kilala nung taong yun eh. Bata pa kasi kaya walang pananagutan. Pero dahil siya ang ama, nasa batas yan na dapat suportahan niya yung bata ano man ang mangyari. Hindi naman ata nasusunod yung batas na yan eh. Kaya maraming lalaki dyan na anak ng anak tapos kayang iwan yung mga anak nila kasi wala namang nangyayari dyan sa child support na yan. Sa bagay, totoo naman. Sa bahay niyo, wala naman silang napapansin tungkol sa'yo. Wala. Ganun kami sa bahay eh. Walang pansinan kaya mahihirapan silang malaman na buntis ako. Hindi nga nila ako makumusta eh. Di madali lang pala itago yung tiyan mo kung sakali. Kaso, ang problema ko kapag nanganak na ako, paano natin itatago yung bata? Yun ang totoong problema. Willing naman akong kupkupin kayo ng anak mo kung sakali pero pansamantala lang yun. Ipalaglag ko na lang kaya to hanggat maaga pa. Hoy, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tsaka, illegal ang abortion dito sa Pilipinas, makukulong ka niyan. Mas gugustuhin ko na lang makulong kaysa harapin ko yung tatay ko kapag nalaman niya yung totoo. At least sa kulungan, libre ang tirahan at pagkain dun. Ay, nahihibang ka na talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Hindi mo nga pwedeng gawin yun. Papatay ka ng tao dahil lang sa takot mo sa tatay mo. Hindi ko alam. Siguro natatakot lang ako na baka wala akong mapuntahan kapag pinalayas ako sa bahay. Ganito na lang, may naisip ako. Ano? Ipaampun mo yung bata. Marami mag-asawa dyan na naghahanap ng batang aampunin. Mas maganda yun kasi hindi mo lang bibigyan ng chance yung bata na mabuhay. Mabibigyan mo rin siya ng mas maayos na pamilya. Kanino ko naman siya ipapaampon? May alam akong kumadrona na may kontak sa mga taong naghahanap ng maaampun na anak. Gusto mo bang kausapin ko siya? Sige, mas maganda yun. Ipapaampon ko na lang yung bata. Pero sigurado ka na ba dyan? Sigurado kang hindi mo ito pagsisisihan sa huli? Hindi, sigurado na ako. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa totally nararamdaman yung bata dyan sa tiyan mo. Pero once na nagkaroon na kayo ng koneksyon ng bata tapos kapag naipanganak mo na siya, iba na yung feeling na mararamdaman mo. Baka malaki yung chance na magbago pa yung isip mo. Hindi na magbabago ang pasya ko. Desidido na ako. Ipapaampon ko yung bata. Tama yung sinabi mo. Mas magandang solusyon yun kasi mapupunta siya sa taong kaya siyang alagaan. Kesa naman maiwan siya sa akin, hindi ko siya kayang buhayin. May 9 na buwan ka pa para pag-isipan yung desisyon mo. Huwag ka masyadong magpadalos-dalos. Tandaan mo ha, minsan ka nang nagkamali dahil sa mga desisyong hindi mo pinag-iisipan ng maayos. Basta, kung ano man yung mangyari, sure ka na may kakilala kang pwedeng umampun sa anak ko? Madali na lang yun. Ang problemahin mo na lang muna sa ngayon, yung maitago mo ng maayos yung bata sa tiyan mo para hindi ka mahuli. Madali lang niya maitago sa ngayon dahil maliit pa pero paano kapag lumaki na yan? May plano na ako para dyan. Tsaka marami akong bilbil, hindi ito mahahalata. Basta kapag nagkabukingan, nandito lang ako na pwede mong takbuhan ha? Salamat. Kung wala ka, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Para na rin kitang kapatid eh. Sa tagal natin magkasama dito sa karinderya, wala na yun sa akin. Hala, magsaing ka na. Napakwento na naman tayo dito nang wala sa oras. Heto na, magsasaing na. Ganon na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Hanggat maaari ay umiwas ako sa bahay para hindi nila mahalata ang paglaki ng tiyan ko. Mabuti na lang at medyo malaki rin ako ng panahong yon kaya pwede kong irason na taba lang ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan ko. Mas dinamihan ko rin ang pagkain ko para mas lalo pang lumaki ang katawan ko at masabayan nito ang paglaki ng tiyan ko. Bumili rin ako ng malalaking damit sa ukayan para maitago ko ang pagbubuntis ko. Kapag naman nasa bahay ako ay lagi akong mapag-isa sa kwarto o di kaya ay tumatambay ako sa labas at saka na lamang uuwi kapag patulog na ang mga kamag-anak ko. Sa kabutihang palad na itago ko naman ang pagbubuntis ko ng maayos.
Walang nakaalam sa sitwasyon ko noon maliban sa boyfriend ko at si Ate Linda. Noong nag-labor ako sa kalagitnaan ng gabi ay tiniis ko noon ang sakit. Gusto ko mang sumigaw. Sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko magawa dahil baka magtaka ang mga kasama ko sa bahay. Buong magdamag ay sinikap kong itago ang nararamdaman ko. Kinakausap ko pa si baby na huwag munang lumabas at antayin na lamang niya na mag-umaga. Nakinig naman si baby noong lumiwanag na ay agad akong lumabas ng bahay bago pa magising sina tatay. Tinawagan ko si Ate Linda para kontakin ang kakilala niyang komadrona. Pagdating ko sa bahay nila ay nakahanda na ang lahat. Doon ko pinanganak ang baby ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Saglit ko lang nakapiling ang anak ko, Papa Dudut, at yon ay noong pinadede ko siya pagkalabas niya sa akin. Pagkatapos noon ay inihiwalay na nila sa akin ang bata para hindi na raw ako magkaroon ng koneksyon sa kanya. Baka raw kasi magbago pa ang isipan ko na ipaampon ito kapag nahagkan ko na ang baby ko na karaniwang nangyayari sa mga inang may bagong silang na sanggol. Bago kinuha sa akin ang anak ko ay napansin ko na may balat ito sa mukha niya sa ilalim ng kanyang kanang mata. Itim ito at mapusyaw na parang mapa ng Palawan. Napanaginipan ko pa yon noong nakatulog ako pagkatapos kong manganak. Pagkagising ko ay wala na sa bahay nila si Ate Linda at ang baby. Ang sabi sa akin, agad daw nilang tinawagan ang mag-asawang gustong umampon sa anak ko. Pagkarating nila ay inuuwi na nila ito kapalit ang paunang bayad sa bata. Saka ko na lang daw makukuha ang kalahati ng bayad kapag legal na nilang naampon si baby. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaunting kalungkutan noong nalaman kong wala na ang baby ko. Matagal ko pong inihanda ang sarili ko para sa bagay na yon dahil yun naman talaga ang plano. Pero iba pala ang feeling kapag nangyari na ito. 9 na buwan ko ring nakasama ang baby ko at ngayong wala na siya sa piling ko ay para bang napakalaki ng nawala sa akin. Simula noong araw na yon ay hindi na nawala sa puso ko ang lungkot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hoy, lalim naman ang iniisip mo. Ba't ka nakatunga nga dyan? Halika na, kumain na tayo. Ang tagal mo kasi, kanina pa kita inaantay. Inantay ko lang yung huling customer na makaalis para makapagsara na tayo. Gusto mo ba to? May natira pang bistek. Sa'yo na lang yan. Alam kong paborito mo yan eh. Okay na ako dito sa adobo. O sige, ikaw bahala. Kumusta na kaya yung baby ko? Ba't mo naman iniisip yan ngayon? Wala lang, curious lang ako. Sigurado akong nasa maayos ng kalagayan yung anak mo ngayon. Nakita mo yung umampon sa baby ko? Oo, sinamahan ko yung kumadrona nung sinundo nila yung baby. Alam mo ba kung anong pangalan nila? Hindi ko na tinanong, tsaka hindi mo rin naman pwedeng malaman yung pagkakakilanlan nila eh. Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, may confidentiality pagdating sa ganyan. Kung tama ako, close adoption yung mangyayari. Closed adoption? Ano namang ibig sabihin nun? Closed adoption ang tawag kapag ayaw makipagkilala ng adoptive parents sa biological parents. Pero bakit naman? Ewan ko, for privacy siguro. Tsaka baka natatakot sila na baka isang araw, bigla ka na lang magpakita sa pintuan nila para kunin yung anak mo. Pero legal naman yung pag-ampon nila eh. Kapag natapos na yun, wala na akong magagawa kahit gusto ko pang kunin yung anak ko. Kasi kapag natapos na yung adoption process, wala na akong karapatan sa bata. Totoo naman yun, pero irespeto na lang din natin yung gusto ng adoptive parents. Tandaan mo, sila ang nagligtas sa'yo mula sa problema mo. Nakatulong din naman ako sa problema nila eh. Nagkaroon sila ng anak dahil sa akin. Ayun nga, so pareho na kayong walang problema. Pareho na dapat kayong mag-move on. Ewan ko, para kasing ang bigat sa dibdib.
Parang ang laki ng kasalanan ginawa ko. Para naman sa ikabubuti yung mag-ina yung ginawa mo. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo? Sabi ko naman kasi sa'yo napag-isipan mo yung mabuti. Hindi naman ako nagsisisi. Pero may konting panghihinayang lang ako nararamdaman. Nakakalungkot lang na sa ganun na uwi yung lahat. Hindi ako namatayan, pero ganito pala yung mawalan ng anak. Siguro iniisip mo ngayon na wala akong paki sa bata kasi ang bilis kong nag-decide na ipaampon siya. Hindi naman ganun yung iniisip ko sa'yo. Wala ka lang talaga kasing choice. Saglit ko lang siya nahawakan, pero parang ang tagal na naming nagkasama. Siyempre, 9 na buwan mo siyang kinarga. Kahit papaano, nagkaroon na kayo ng koneksyong dalawa. Alam mo, noon, kapag malungkot ako at mag-isa, yung baby sa tiyan ko yung kinakausap ko. Siya yung tanging kasama ko sa mga oras na kailangan ko ng suporta. Kung dumating lang sana siya kung kailan ready na ako, na kaya ko nang ipaglaban ang sarili ko, siguro hindi ako mawawala ng anak. Kaso ang aga niyang dumating. Matuto ka na lang sa nangyari. Wala man lang kaming picture sa isa't isa. Ang bilis din kasi ng mga pangyayari. Nung nanganak ka, tinawagan na agad nung kumadrona yung mag-asawa. Pero siguro, mas makakabuti na rin yun para mabilis ako makalimot kung sakali. Tama, mas maganda nga yun. Alam mo, ate, kung hindi nawalay sa akin yung anak ko, siguro papangalanan ko siyang Elias. Uy, in fairness, ang ganda ng pangalan na yan. Ano kayong pangalan binigay nila sa anak ko? Ay nako, Glory, kung ganyan laging tumatakbo sa isip mo, hindi mo magagawang mag-move on. Palayain mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung puso mo sa nangyari para sa ganun makapagsimula ka na ulit. Ang hirap. Alam mo, kumain na lang tayo para makauwi na rin tayo. Gusto ko nang humilata. Feeling ko, kailangan mo lang ng tulog para mawala na yung bumabagabag sa isip mo. Papadudot ng anak ako nang walang nakakaalam maliban kay Ate Linda. Ang sekreto namin yon ay naitago namin ang mahabang panahon. Mabilis na dumaan ang mga taon at kahit nawala man sa isipan ko ang tungkol sa anak ko ay nanatili pa rin siya sa puso ko. Kahit na taon na ang lumipas ay hindi pa rin nawala ang butas sa puso ko. Pakiramdam ko ay hindi ako buo dahil alam kong may kulang sa akin. May lagi akong hinahanap na hindi ko mawari kung ano. May mga pagkakataon noon tuwing dapit hapon at papalubog na ang araw. O di kaya ay tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid ay nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan at pagkalumbay. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit ako nakakaramdam ng ganon. Dala-dala ko ang emosyong yon hanggang sa tumanda na ako, Papa Dudut. Noong mga panahong yon ay wala na ako sa karinderya at bumukod na rin ako mula sa mga magulang ko. Nagtatrabaho na ako noon bilang tindera ng milk tea at shawarma sa tapat ng isang eskwelahan. Katulad ng buhay ko noon, nanatili akong mahirap. Ang mga pangarap ko noong bata ko ay nanatili na lamang na pangarap. Alam kong hindi ko na maaabot ang mga bagay na yon at tanggap ko na kung anuman ang buhay na meron ako. 7 buwan pa lang ako sa trabaho ko noon nung isang grupo ng kabataan ang tumambay sa shop namin. Isa sa mga batang nakaagaw ng pansin ko dahil sa balat nito sa mukha. Katulad ito ng balat ng baby ko. Parang mapa ng Palawan. Parang nakaramdam ako ng lukso ng dugo noong time na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang naging emosyonal ako. Kamukha niyang ex-boyfriend ko mula sa mata at hugis ng kanyang ulo at kuhang-kuha niya ang mukha nito. Hindi man ako sigurado pero alam kong siya yung anak na ipinaampun ko, Papa Dudut. At yon ay kinumpirma ko noong bumisita si Ate Linda sa shop, Papa Dudut. Kumusta naman ang babaita?
Oh my gosh, Ate Linda! Long time no see! Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang matikman yung shawarma nyo. Balita ko, mabili raw yan eh. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Sa Facebook! Lagi ko kaya nakikita mga selfie mo. Oh, na-miss kita. Wait lang, igagawa kita ng bestseller namin dito. Libre kita. Ayun no, yan ang gusto ko. Mabilis lang ba yan? Mabilis lang to. Maupo ka muna dyan. O sige. So, kumusta ka na? Eto, medyo umayos-ayos naman ang buhay ko. Hindi na katulad ng dati na hirap pagdating sa pera. Sana all, may asawang promoted. Congrats pala. Nakita ko yun sa FB post mo. Hey, salamat. Ikaw naman, single ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, patuloy pa rin sa paghabol ng pangarap kahit mukhang mahirap ng abutin. Naku, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Heto na yung merienda mo. Tikman mo, masarap yan. Salamat. Alam mo ate, may kukwento ako sa'yo. Ano yan? Naaalala mo pa ba yung anak ko noon na pinaampon natin? Oo naman, naalala ko pa siya. Bakit mo na itanong? Nakita ko yung bata. Talaga ba? Paano mo naman nalaman na siya nga yung anak mo? Basta naramdaman ko na lang. Diba alam mo naman yung feeling ng ina kapag nakita yung anak nila? Ganon yung naramdaman ko. Lukso ng dugo? Oo, parang ganon. Paano ka naman nakakasiguro na siya nga yung anak mo? Sa lawak ng Metro Manila? Sa dami ng mga tao dito? Ang swerte naman kung bigla na lang kayong pinagtagpo ng tadhana. Naaalala mo yung balat sa mukha ng baby ko? Ganon na ganon yung balat ng batang nakita ko. Nakausap ko siya isang beses. 9 years old na raw siya. Sakto yun sa edad ng baby na pinanganak ko noon. Wala ka pa ring pruweba na yun nga yung anak mo. Meron. Siya mismo nagkwento sa akin na hindi siya totoong anak ng mga magulang niya. Ganon daw ka-honest yung mga magulang niya sa kanya. Kaya habang bata pa, inamin na nila yung totoo. At paano mo naman nalaman yung mga bagay na yan? May tiwala sa akin yung bata. Sukoy ko kaya silang magkakaibigan dito. Nako, Glory ha, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na ito. Bakit naman? Masaya lang ako na makita yung anak ko na nasa mabuti siyang kalagayan. O tapos, kung anak mo talaga siya, anong gagawin mo ngayon? Hindi ba dapat nakalimutan mo na siya ngayon? Hindi mo na dapat siya iniisip kasi iba na yung mga magulang niya, hindi na ikaw. Oo, alam ko. Pero gets mo naman ako, di ba? Ina ka rin at walang inang makakalimot sa anak niya. Pero iba kasi yung sitwasyon mo. Kahit ano pa yung sitwasyon ko, anak ko pa rin siya. Hindi naman siguro masama na makapiling ko siya kahit ilang saglit lang. Huwag mo sabihin sa akin magpapakilala ka sa kanya bilang totoo niyang ina. Hindi, syempre hindi ko naman gagawin yun. Pero parang may rason eh kung bakit kami pinagtagpo. Baka ito na yung chance ko. Chance na ano? Chance na bumawi sa kanya. Kaya hindi ko na palalampasin tong chance na to. Ay, tigilan mo nga ako sa mga chance na yan. Matagal ka nang nawalan ng chance sa anak mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ay kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung anak mo. Mag-move on ka na, Glory. Ano ibig sabihin ng buntong hiningang yan? Wala. Tama ka. Tama lahat ng mga sinabi mo. Pero nandito na siya eh. Abot kamay ko na siya. Ay bahala ka. Basta pinagsabihan na kita ha. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Papadudot, naging regular customer ko ang mga batang tinutukoy ko. Tuwing nakikita ko sila ay sumasaya ang puso ko at gumagaan ang loob ko. Isang hapon habang uwian na ang mga bata ay dumaan sa shop ang bata para bumili ng milk tea niya. Noong oras na yon ay isang ideyang pumasok sa isipan ko. Inimbitahan ko siya na maglaro sa parke at nabanggit kasi niya na never pa siyang nakakapunta sa park dahil sobrang busy ng mga magulang nito para ipasyal siya. Pumayag ang bata na sumama sa akin at iniwan ko ang shop sa katrabaho ko at sumaglit kami sa pinakamalapit na parke. Pagkatapos maglaro ay nagpunta kami sa isang fast food at binili ko siya ng ice cream. Isang bagay na malimit din daw ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Halos 3 oras din kaming nagkasama, papadudot, at sa mga oras na yon ay napakasaya ng puso ko. Para bang bigla na lamang nawala ang lungkot na nararamdaman ko. Sa maikling oras ay naranasan kong magpakaina sa anak ko. Pagkatapos ng pagsasama naming dalawa ay binalik ko siya sa eskwelahan nila.
Doon ay naabutan namin ang mga magulang ng bata na may kasamang pulis. Binalik ko sa kanila ang bata at nag-explain kung ano ang nangyari. Pinaratangan nila akong kidnapper kahit na nagpakilala ko sa mga magulang ng bata na ako ang totoo niyang ina. Mas naggalit pa sila noong nalaman nila yon, kaya kinasuhan nila ako. Hindi naman gaano mabigat ang parusang ipinataw sa akin dahil first offense ko pa lamang yon at wala namang masamang nangyari sa bata physically and emotionally, ay binigyan lang ako ng probation. Pinagbawalan din akong lumapit sa bata at magpakita sa kanya. Sinunod ko ang lahat ng yon nang walang pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay nasubukan kong makasama ang anak ko at nalaman kong nasa mabuti siyang kalagayan at maganda na ang buhay nito. Pagkatapos ng probation ay lumipat ako ng trabaho at tirahan. Nagsimula ulit ako. Pero sa pagkakataong ito ay magaan ang loob ko dahil unti-unti ko na ring napapatawad ang sarili ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Glory. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.